Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1101 hanggang 1110. Kabanata 1101 Diyos ng Medisina, kayong lahat, kayong may pananagutan sa pakikipag-ugnayan sa malalakas na puwersa ng mundo ng digmaan. Bago sumapit ang gabi, walang kahit isang taong nakalista ang maaaring makaligtaan. Naririnig mo ba ako? Lambak ng hari ng medisina. Sa loob ng malaking bulwagan. Pabalik-balik na naglalakad ang hari ng medisina sa pasilyo, na nakakuyom ang mga kamay sa kanyang likuran. Ang maluwang na bulwagan ay napuno na ngayon ng mga tao. Ang mga disipulo ng inner sect ng Medicine King Valley ay naupo sa mga mesa, nagsimulang tumawag batay sa mga ulat ng panektik. Ang mga ulat ay naglalaman ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa iba't ibang powerhouses sa mundo ng martial arts. Bagamat marami sa mga contact na ito ay maaari lamang maabot ang mga miyembrong nasa mas mababang antas. Ang mga miyembrong nasa mababang antas ay mabilis na nag-uulat, kadalasang nakakarating sa pandinig ng kanilang pinuno ang mensahe sa loob ng 2 oras. Kumusta? Ito ba ang Shadowgate? Taga Medicine King Valley ako. Inaanyayahan ka ng hari ng medisina na talakayin ang estratehiya para lipulin ang Seven Clouds Academy. Ngayon, hawak na natin ang babae ni Mad Dragon. Umaasa ang hari ng medisina na lalahok si Shadowgate, at pagdating ng panahon, maaari tayong lahat makibahagi sa maalamat na kayamanan. Starlight Group, ito ang Medicine King Valley. Inaanyayahan ka ng hari ng medisina na dumalo sa asembleya ng mamamatay dragon. Bundok Shu, nabalitaan ng hari ng mga gamot na minsan nang pinatay ng baliw na dragon ang iyong minamahal na disipulo. Deep Cold, pakisabi kay Marshall na napatay na si Black Wolf. Gusto kang tulungan ng hari ng medisina na maghayganti at nagpas siyang tipunin ang asembleya ng mamamatay dragon bukas. Tuldok, biglang sumiklab ang dating tahimik na malaking bulwagan at naging masigla. Nakipag-ugnayan ang mga inner sect disciples sa halos lahat ng kilalang organisasyon sa mundo ng martial arts. Ipinaalam pa nila sa Shu Mountain at Sky Slaughter Sect, na may galit kay Mad Dragon, umaasang maanyayahan ang mga matataas na opisyal ng 2 pangunahing sekta na lumabas mula sa kanilang pag-iisa. Sa loob lamang ng ilang oras, nagkagulo ang mundo ng martial arts. Noon pa mang pinatay ng Seven Clouds Academy sina Matthias Moore at Hendrik Kensington at tinakot ang mga martial artist ng Five River Province. Nagsimula ng pag-usapan ng mga tao mula sa martial world kung paano haharapin ang Seven Clouds Academy. Gayunpaman, ang maliliit na organisasyon ay may kani-kanilang mga alalahanin. Ang mga pinunong tulad ni Deep Cold ay kadalasang naglalayong kumilos ng mag-isa, na ipinagtatanggol ang kanilang kasalukuyang nasasakupan bilang kataas-taasang pinuno. Nagresulta ito sa pagkalat ng buhangin sa buong mundo ng martial arts. Ngayon, bilang ang nagpasimula, tumawag si Medicine King Valley, at 100 ang tumugon. Ang katayuan mismo ng kanilang sekta ay nakakakumbinsi, na nagbigay din sa marami sa mga hindi makapagdesisyon ng mas malaking kumpiyansa sa kanilang kampanya upang lipulin ang Seven Clouds Academy. Halos kaagad pagkatapos matanggap ang abiso, nagpadala ang iba't ibang malalaking organisasyon ng kanilang mga kinatawan, na pinamumunuan ang kanilang mga pinakabihasang eksperto. N-Omicron G-Omicron.co Omicron. Lumabas sila mula sa kanilang mga sekta, na nagpapakita ng anyong may balak pumatay. Samantala, ang hari ng mga gamot ay nakaupo sa isang pasilyo sa gilid, umiinom ng tsaa kasama ang isa pang elder. Kataas-taasang elder, sa pagkakataong ito, ang pagbabalik ni Elder Ellsworth sa babae ni Mad Dragon ay may malaking pagkakataon na makuha ang Divine Dragon Tripod para sa atin. Bukod dito, nangako na kami na ibabahagi namin ang Divine Dragon Tripod, ngunit bilang initiator, ang Medicine King Valley ang may eksklusibong pag-aari sa unang 3 buwan. Nasa sabik na sinabi ng hari ng gamot sa nakatatanda sa tapat niya, pakiramdam ko ay may mali kanina. Bagamat walang kapantay ang ating mga kasanayan sa alchemy,
Naharap tayo sa isang balakid pagdating sa elixir para sa pagpapahaba ng buhay, isang maliit na lang ang layo mula sa pagiging perpekto. Ngayon, mukhang ikaw pala ang tuso, Lola Zaihua. Dahan-daang humigop ng tsaa ang matanda. Kahit na puti na ang kanyang buhok dahil sa katandaan, wala ni isang kulubot sa kanyang mukha. Halos kapareho ng balat ng isang 20 taong gulang na binata ang kanyang kulay. Matagal nang nagbabalak ang Thunder Peak Hall na kunin ang Divine Dragon Tripod, na ang pangunahing layunin ay ang alchemy. Bagamat hindi ibinigay sa amin ni Devlin ang kompletong race eta, ang karanasan sa alchemy ng aming Medicine King Valley sa loob ng mahigit 1,000 taon ay nagbigay daan sa amin upang maperpekto ang formula. Ang kulang sa amin ay ang dugo ng tao at ang tamang alchemical tripod. Inilapag ng matanda ang kanyang tasa ng tsaa at bahagyang ngumiti. Ngayon, ang alamat ng Medicine King Valley ay malapit ng magising. Sinabi niya ito nang may pananabik. Ang dati kalmado niyang mukha ay ngayon ay naliliwanagan ng tuwa. Malapit ng Magi gising ang Diyos ng medisina. Nang inig ang mga kamay ng hari ng medisina nang matapon niya ang tsaa sa sarili. Pero wala siyang pakialam sa mga patak ng tubig o sa basang damit. Bulong niya sa sarili, pinagpala ng langit ang Medicine King Valley. Tunay ngang pinagpala ng langit ang Medicine King Valley. Ha ha ha. Tumangala si Medicine King sa langit at tumawa, sa sobrang tuwa ay medyo nabulunan siya, sa loob ng daan-daang taon. Sa wakas, mapalad akong masaksihan ang muling pagkabuhay ng Diyos ng medisina. Kumatok, lumuhad siya sa lupa at yumuko ng malalim patungo sa bundok Kunlun. Umagos ang mga luha sa kanyang mukha. Mga henerasyon ng pagsisikap. Ang dugo, pawis, at luha ng hindi mabilang na tao mula sa Medicine King Valley. Sa wakas, nagbunga ito. Ang mailyung malalim na lamig na bumabalot sa katawan ng Diyos na medisina ay halos natunaw na. Kung pagbabatayan ang kasalukuyang bilis, malamang na Magi gising siya sa loob ng 1 buwan. Bumantong hininga ng malalim ang matanda, at puno rin ng pananabik ang mukha niya. Oo nga. Simula nang magkunwaring patay ang Medicine God, binabantayan na ng mga elder ng Medicine King Valley ang Kunlun Mountain. Salinlahi ng mga tao, hindi mabilang na kataas-taasang nakatatanda, ang nagbuhos ng hindi mabilang na dugo, pawis, at luha. Sa wakas, malapit na nating makita ang bukang liwayway. Matapos malason hanggang sa mamatay ang henyong si Medicine King sa isang tunggalian laban sa boss ng 10,000 Mountain Alliance, dinala ng Nooy Elder ng Medicine King Valley ang hindi pa ganap na bangkay ni Medicine King sa Kunlun Mountain. Ito ang pinakasekreto ng Medicine King Valley. Kung hindi dahil sa aksidente ng henyong Medicine King, baka hindi nila alam. Bundok Kunlun, isang lupain ng matinding lamig. Kasama ang isang milyong malalim na sipon. Pinalamig ng nooy nakatatanda ng Medicine King Valley ang katawan ni Medicine King doon, patuloy itong pinapakain ng mga halamang gamot, na nagpapahintulot sa kanyang katawan na masipsip ang diwa ng matinding lamig. Sinasabing kapag nagsimulang matuno ang milyong deep cold, ito ay sumisimbolo ng nalalapit na paggising ng Medicine King. Lumitaw din ng oras na iyon ang kataas-taasang elder. Sa bawat bagong hari ng gamot na hahawak sa pamana, ang dating elder ay magsusugod sa bundok ng Kunlun upang bantayan ang bumagsak na henyong hari ng gamot. Ang elder na kakainom lang ng tsaa ay isa ring supreme elder. Ang pangalan niya ay Lazaro Ellsworth. At kung pag-uusapan ang lakas, pangalawa siya sa kasalukuyang supreme elders. Gayunpaman, ang pinakamalakas na tao ay binantayan ang Diyos ng medisina, na siyang katawan ng henyong hari ng medisina, nang hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Kung hindi dahil sa balita tungkol sa Divine Dragon Tripod, hindi sana aalis si Lazaro Ellsworth sa bundok Kunlun. Ibinalik na ni Hendrik ang babaeng baliw na dragon. Sa lohikal na pagsasalita, ang ganoong kaliit na isyo ay lubos na nasa kakayahan ng ating Medicine King Valley na lutesin. Tumingin si Lazaro Ellsworth kay Medicine King at walang pakialam na sinabi, pero alam mo ba kung bakit tayo nagkakagulo? Pakiliwanag po sana ako, kataas-taasang elder. Magalang na tanong ni Medicine King. Ang banal na tripod ng dragon ay isang sagradong relikya. Malinaw ito sa puso naming dalawa. Kahit ang ating Medicine King Valley, na may libu-libong taong pamana sa medisina, ay hindi pa nakakagawa ng elixir ng buhay. Nakatayo si Lazaro Ellsworth sa harap ng bintana, nakakuyom ang mga kamay sa likod,
Nakapikit ang mga mata, at sinabing, nakakapagtaka talaga ako kung paano nalaman ng Thunder Peak Hall ang tungkol sa formula. Kapag napunta na sa atin ang Divine Dragon Tripod, manunood sa atin ang Thunder Peak Hall at ang iba pa. Maraming problema ang haharapin ng Medicine King Valley. Mukhang determinado ang Thunder Peak Hall na makuha ito. Ipinahayag ni Medicine King ang kanyang pag-aalala. Kaya, ang dahilan kung bakit tayo kumikilos ng may ganitong puwersa ay para mismo sa bagay na ito. Lumingon si Lazaro Ellsworth at ngumiti, kapag ang Divine Dragon Tripod ay naging kayamanan na para sa lahat, sinumang manggahas na magnasa sa Divine Dragon Tripod ay magiging kaaway ng publiko. Maglalakas loob kaya ang Thunder Peak Hall na makipagdigma laban sa buong mundo. At magkakaroon tayo ng 3 buwan ng prioridad na paggamit. Sa oras na iyon, ang kailangan na lang nating gawin ay pawalan ang Divine Dragon Tripod, at ilarawan ito na parang gawa ni Julius Reed. Sa puntong ito, isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Napakahusay. Ang ekspresyon ni Medicine King ay puno ng matinding pananabik. Pupuntahan ko mamaya ang babaeng yan. Pinapakain ko siya ng maraming tonic nitong mga nakaraang araw. Kapag nakuha na natin ang Divine Dragon Tripod, walang tigil na dadaloy ang dugo niya. Pagkatapos magsalita, yumuko ng malalim si Medicine King kay Lazaro Ellsworth, kataas-taasang elder, ako na ang bahala sa mga bagay-bagay. Sige, ikinumpas ni Lazaro Ellsworth ang kanyang kamay at tumingin sa malayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1102, ako ang dragon sa tabi ng batika ng Medicine King Valley, mayroong isang maliit na kubo. Sa labas ng kubo, ilang mga disipulo ng Marshall Gate ang nagbabantay. Maingat nilang binabantayan ang kanilang paligid, walang tigil na nagpapatrolya. Hari ng medisina. Nang makita nilang papalapit ang hari ng mga gamot na nakasuot ng itim na damit na may bordadong gintong sinulid, ang mga disipulo ng Marshall Gate ay nakatayong nakatitig. Tumango ang hari ng mga gamot at, habang nakakuyom ang mga kamay sa kanyang likuran, itinulak pabukas ang pinto. Mula sa labas, ang kubo ay mas nagmukhang isang kamalig ng kahoy. Sira-sira na, pero sa loob, napakarangya nito. Naupo si Elwood Thornycroft sa kama, nanunood ng telebisyon dahil sa pagkabagot. Wala siyang hinarap na anumang hadlang. Matapos siyang mahuli, kinumpirma na ng hari ng gamot. Ang babaeng nasa harap niya ay walang kahit anong kakayahan. Sa madaling salita, hindi niya kayang talunin ang isang ordinaryong disipulo ng Marshall Gate. At dahil ito ay Medicine King Valley na may maraming gwardya sa labas. Hindi nag-abalang gumamit ng anumang kadena o posas ang hari ng gamot. Binigyan niya si Elwood ng kaunting kalayaan. Sa ganitong paraan, mas magiging mataas din ang kalidad ng kanyang dugo. Total, ang masayang kalooban ay humahantong sa isang mas malusog na katawan. Hari ng medisina. Nang makitang pumasok ang Medicine King, dali-daling itinago ni Elwood ang remote ng TV sa likuran niya at tumayo, saka yumuko. Parang isang maliit na ibon na nagulat. Huwag kang mag-alala, pumunta lang ako para tingnan ang kalagayan mo. Ikinumpas ng hari ng medisina ang kanyang kamay, sinenyasan si Elwood na umupo. Galit ka ba sa akin? Mahina niyang tanong. Hindi ako maglakas loob. Halatang hindi mapakali si Elwood, halata ang takot sa mga mata nito. Mabuti na lang at mas kaunti ang mga paghihirap na kinakaharap mo sa akin, magiliw na wika ng hari ng medisina, halos kasing edad mo lang ang anak ko. Ako, napanganga si Elwood, hindi alam ang sasabihin. Sa totoo lang, ang hari ng medisina ay walang anak na babae. Sinabi niya lang ito para mas lalong mapalalim ang kanilang relasyon. Alam kong isang malupit na gawain ang pagkuha ng dugo mula sa iyo. Pero wala nang ibang pagpipilian, kailangan namin ang dugo mo. Kapag naging matagumpay ang eksperimento, ibibigay ko sa iyo ang iyong kalayaan. At bukod pa rito, bibigyan kita ng di mabilang na kayamanan. Hinawakan ng hari ng medisina ang kamay ni Elwood, at pinayuhan ito na parang isang matandang ama, anak ko, nakokonsensya ako. Pagkasabi niya nito, bumantong hininga siya, ang kanyang mukha ay puno ng pagkakasala. Hindi, mabilis na binawi ni Elwood ang kamay niya at inilagay sa harap niya. Iniligtas mo ako mula sa isang kakilakilabot na kapalaran, hinding-hindi kita mapapasalamatan. Marami akong dugo, ayos lang,
Pwede kang kumuha ng kahit gaano karaming dugo ang kailangan mo. Ngumiti siya ng walang ekspresyon, parang isang teenager. Kung gayon, kung may kailangan kayo, sabihin ninyo lang sa mga tao sa labas. Tumayo ang hari ng gamot, sumulyap sa karton sa telebisyon, at ngumiti. Nasisiyahan ka pa rin ba sa mga programang ito sa TV? Oo, gusto ko talaga sila. Tumango si Elwood, habang nakangiti ng nakakaloko. Kung gayon, may mga gawain pa akong kailangang asikasuhin, magpahinga ka ng mabuti. Lumabas ng pinto ang hari ng gamot. Bantayan mong mabuti. Pagkatapos umalis, tahimik niyang tinagubilinan ang mga disipulo sa may pintuan. Naiintindihan ko. Mahina hong tumugon ang mga disipulong nasa pintuan. Nang makaalis na ang Medicine King, kinuha ni Elwood ang remote control mula sa kanyang likuran. Kasabay nito, nabunot niya ang isang piraso mula sa talampakan ng kanyang sapatos. Matapos habarin ang kanyang mga damit na nakabalot sa alambreng tanso, ikinonekta ni Elwood ang baterya ng remote control sa alambreng tanso. Ikinonekta rin niya ang alambreng tanso sa maliit na tilad. Noong nasa Amerika, si Elwood ay isang kilalang estudyante ng agham. Hindi lang siya mahusay sa pisikal na aspeto, kundi mahusay din siya sa iba't ibang elektronikong bahagi. Bagamat ang mga tao ng Medicine King Valley ay mahusay sa martial arts at paggawa ng medisina. Dahil buong taon silang naninirahan sa kabundukan, wala silang kaalam-alam sa teknolohiya. Hindi nila alam na sa kamay ng isang henyong babae, ang isang remote control, isang high-tech na chip, na sinamahan ng ilang alambreng tanso, isang baterya, at isang antena ng telebisyon, ay maaaring gawing radyo. Isang pansamantalang radyo, lalo na ang maliit na piraso na palaging nakatago sa talampakan ng sapatos ni Elwood, ay kumakatawan sa tugatog ng teknolohiya ng Thunder Peak Hall. Walang katapusang namuhunan si Lola Zaihua sa kanyang pribadong laboratorio sa Amerika, na lumikha ng sukdulang pangunahing teknolohiya. Ang chip na ito, hanggat may sikat ng araw, ay kayang gumana. Dinala ni Devlin si Elwood Thornycroft sa Ghost Valley, nag-aalala na siya na baka may mali siya ang Medicine King Valley. Kaya nga niya pinalitan ang babaeng tunay na nagbibigay ng dugo. N0 noo, S Omicron. Iniwan niya si Elwood Thornycroft, kung sakali. At sigurado nga, pagkalipas ng ilang araw, nakipagtulungan ang Medicine King Valley kay Nashville, ang nakatatandang miyembro ng Ghost Valley, at palihim na dinukot si Elwood Thornycroft. Ngayon, naging kapaki-pakinabang ang chip na ito. Kinakabahang tumingin si Elwood Thornycroft sa labas, paulit-ulit na pinipindot ang buton sa remote control. Mga 5 minuto ang lumipas. Nagpadala siya ng mensahe kay Julius Reed. Matagal-tagal na rin mula noong huli silang nagkita sa Gonzales City. Ngunit para kay Elwood Thornycroft, si Julius Reed ay may mahalagang lugar sa kanyang puso. Si Julius Reed ang nagligtas sa kanya nang iwan siya ni Fabian Percival sa Gonzales City, si Julius Reed, na matagal nang gustong patayin ni Elwood Thornycroft. At sa pagkakataong ito, ang desisyon ni Devlin na dalhin siya sa Ghost Valley ay nagugat din sa pagkapansin nito. Una, gusto niyang gamitin si Elwood Thornycroft bilang scapegoat. Pangalawa, gusto niyang maging handa kung sakaling tangkaing agawin siya ni Medicine King Valley sa Ghost Valley. Noong gabing siya ay dinukot, nagpadala na ng mensahe si Elwood Thornycroft sa Thunder Peak Hall gamit ang chip na ito. Ngayon, narinig ni Elwood Thornycroft ang mga disipulo sa labas na pinag-uusapan ang Divine Dragon Tripod, ang Mad Dragon, at si Nelson. Ang isyu sa Divine Dragon Tripod ay malamang na may kaugnayan kay Julius Reed. Malinaw na malinaw ang sinabi ni Elwood Thornycroft tungkol dyan. Kahit hindi niya alam kung sino si Mad Dragon, sinabi sa kanya ng kanyang intuition na kailangan niyang ipaalam ito kay Julius Reed. Dahil may kaugnayan ito sa Divine Dragon Tripod at sa isang engranding orkestra sayon, hindi ito isang maliit na bagay. Pagkatapos may padala ang mensahe, itinago ni Elwood Thornycroft ang piraso ng papel sa ilalim ng swelas ng kanyang sapatos. Nakalagay ang remote control sa tabi ng kama. Ang alambreng tanso ay ibinalik sa kanyang damit. Tapos nanood siya ng mga cartoons na parang isa siyang tanga. Kuwit, boss, samahan mo na ako. Sampal. Ibinagsak ni Aaron Jackson ang nakatagong kahon ng armas sa mesa, kung hindi ka papayag, sasabugan ko ang sarili kong utak dito mismo. Galit na galit ang ekspresyon niya. Baliw na dragon.
Sabay na tayo. Parehong galit na galit sina Lena at Vanessa Pine sa Templeton habang sumisigaw. Ang babae ni Mad Dragon ay ang kanilang hipag. Paano sila makakatagal kung ang kanilang hipag ay nasa problema? Kayong lahat, protektahan ninyo si Kella Radcliffe. Tiningnan ni Julius Reed ang grupo sa harap niya, kabilang ang mga disipulo ng Seven Clouds Academy at si Aaron Jackson kasama ang kanyang mga pangunahing tauhan. Kung ligtas lang ang lugar na ito, malaya akong makakalaban. Tinapik ni Julius Reed ang kanilang mga balikat, huminga ng malalim, sa mundong ito, walang sino man ang maaaring pumatay sa akin. Hindi ito para aliwin ka, ito ay isang katotohanan. Naiintindihan namin ang lahat ng iyan. Humihikbing sabi ni Templeton Lena, Sus Mariosep, baliw na dragon, hindi namin kayang makita kang nagdurusa. Gayunpaman, tulungan mo akong protektahan si Kella Radcliffe. Hanggat ligtas ang Gonzales City, ako lang, gamit ang isang espada, ang makakabuwag sa Medicine King Valley. Pagkatapos magsalita, dahan-daw ang pinunasan ni Julius Reed ang Great Joe Knight Sword na nasa kanyang kamay. Sabi nila, nasisiyahan ang mga banal na armas sa pag-inom ng dugo. Sa pagkakataong ito, pakakainin kita hanggang sa masuka ka. Bahagya siyang ngumiti, ngunit namutla ang kanyang mukha habang nakangiti. Ugong, noon lang, tumunog ang telepono. Tiningnan ni Julius Reed ang sunod-sunod na mga numero sa screen, bahagyang nakasimangot. Ano ito? Kumurap si Aaron Jackson at nagtanong, lahat ng numero. Ngunit nagsimulang mag-isip si Julius Reed. Kodigo yan. Ito ay isang kodigo. Isa-isa niyang pinagtugma ang mga numero, habang lalong lumalawak ang kanyang ngiti. Ang Dragon Slaying Assembly ng Medicine King Valley, nagtipon ang mga mandirigma mula sa mundo ng martial arts, pinatay ang Mad Dragon, at sinakop ang Divine Dragon Tripod. Elwood Thornycroft, malinaw na ngayon sa isipan ni Julius Reed ang nilalamang kinakatawan ng mga numero. Naglagay ng bitag ang Medicine King Valley na naghihintay sa akin para tumalon. Habang nakatingin kay Aaron Jackson, buong tapang na ipinahayag ni Julius Reed, namamatay ba ang isda at napupunit ang lambat. Sa kasamaang palad para sa kanila, isa akong dragon. Dahil doon, nagpalit siya ng anyo at naglaho mula sa 5-State International Building. Mag-isa, dala ang isang espada, dumiretso siya sa Medicine King Valley. P.S. Ikalimang paglabas. Katatapos ko lang magsulat, sana may post ko na lahat. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1103 Lihim na Sandata, Ate. Kumatok. Sa Gonzales City, sa loob ng bahay na istilong kanluranin. Si Aaron Jackson, sa pangungunan ni na Templeton Lena at iba pa, ay lumuhad ng diretso sa harap ni Lillian Thompson. Lahat tayo ay mga ordinaryong tao lamang. Kung talagang makakaharap tayo ng panganib, tiyak na hindi natin ito mapipigilan, ni hindi natin mapoprotektahan ang hipag ko. Mas gugustuhin pa naming mamatay sa tabi ng amo kaysa mamatay dito. Tumingin si Aaron Jackson kay Lillian Thompson, namumula ang mga mata at nakakuyom ang mga kamao. Lumunok siya ng malalim, inangat ang ulo, at sinabing nagngalit ang mga ngipin, Ate, asikasuhin mo na lang ang mga bagay-bagay dito. Ikaw lang ang makakapagligtas sa hipag ko. Dadalhin ko sila para hanapin ang boss. Kahit na mga hulugan ito ng kamatayan, mamamatay tayo sa tabi ng amo. Pakiusap, swoosh, Sus Mariosep, mahigit 100 tao ang lumuhad sa harap ni Lillian Thompson, habang malalim na nakayuko. Kung hindi na tayo makakabalik, pakisabi kay Boss Davenport na, sa susunod nating buhay, mga empleyado pa rin niya tayo. Inilagay ni Aaron Jackson ang mga kamay sa kanyang mukha at pinunasan ang kanyang mga luha. Palam. Pagkatapos magsalita, kinagat niya ang labi niya at tumalikod na para umalis. Teka, si Lillian Thompson, na tahimik lang sa buong oras, ay biglang tumawag sa kanila. Ate, nakapagdesisyon na tayo. Lumingon si Aaron Jackson, namumula ang mga mata habang nagsasalita. Walang patutunguhan ang pag-alis mo, sabi ni Lillian Thompson habang nakaupo sa sofa, nakakross ang mga binti. Sa kamay niya, may hawak siyang sigarilyo. Ayaw niyang manigarilyo, o sa halip, sawang-sawa na siya rito. Pero matapos marinig na si Julius Reed, dala lamang ang kanyang espada, ay pumunta sa Medicine King Valley,
Tahimik niyang kinuha ang isang pakete ng sigarilyo mula sa bulsa ni Aaron Jackson. At sa gayon, sinindihan niya ang isa. Paminsan-minsan, humihinga siya ng malalim. Hanggang sa nasunog ito. Ang Santong Guro pa rin. Puno ng tapang ng dragon. Ngunit sa unahan, malinaw na may ilang mga tao na naglatag ng kanilang lambat, naghihintay na makapasok siya rito. Si Lillian Thompson ay labis na nag-aalala at balisa. Pero hindi niya ipinakita. Mula sa kanilang maikling interaksyon, alam niyang hindi pa bumabalik ang kakayahan ni Julius Reed. Ang paglalakbay na ito ay puno ng mga krisis. Manatili ka sa bahay ng mapayapa. Kung mamamatay ka, malulungkot siya ng husto. Idiniin ni Lillian Thompson ang sigarilyo sa ashtray at kinuha ang kanyang mobile phone. Matapos ang maikling pag-aalinlangan, isang mahiwagang numero ang idinial niya. Loko-loko kang may espada. Hindi ba't matagal mo nang gustong isuot ang pulse Ares sa palso ko? Ngayon, kaya ko na itong ibigay sa iyo. Tiningnan ni Lillian Thompson ang pulse Ares na gawa sa maitim na butil sa kanyang palso, isang mapait na ekspresyon ang mabilis na bumalatay sa kanyang mukha. Binibining Thompson, sa pagkakaalam ko, kung tatanggalin mo ang maitim na gintong pulse Ares na iyan, maaaring ilagay sa panganib ang buhay mo. Ano ba ang napakahalagang bagay na isasantabi mo ang buhay mo? Isang boses, napakalamig sa tindi, ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Minsan lang kita tatanungin, gusto mo ba o hindi? Malamig na sinabi ni Lillian Thompson, kung oo, dalhin mo ang mga disipulo mo sa Medicine King Valley at tulungan mo akong magligtas ng isang tao. Kung hindi, ibaba ko na ang tawag ngayon. Ang maitim na gintong pulse Ares ay hinulma mismo ni Julius Reed habang naglilibot sa mundo, nagawa sa pinakamagagandang butil na gawa sa maitim na kahoy. Ang mga maitim na kwintas na gawa sa kahoy ay nabubuhay sa lilim at tumutubo sa pinakamadilim at pinakamamasamasang mga lugar. At ang mga butil sa pulse Ares na ito ay kinukuha pa mula sa mga lugar na may matinding yin, kaya naman napakahirap kolektahin ang mga ito. Pagkatapos ng ani, gumamit si Julius Reed ng iba't ibang bihirang halamang gamot upang ibabad at pinuhin ang mga ito upang maging kayamanan na may makapangyarihang katangiang yin. Noong kanyang kabataan, pinag-aralan ni Lillian Thompson ang dominasyon. Ang pagiging dominante ay nangangahulugang pagiging sobrang yang at sobrang matatag. Mahirap na itong tiisin ng mga lalaking martial artist, lalo na ng isang babaeng tulad ni Lillian Thompson. Simula nang maabot niya ang pagiging Grandmaster gamit ang kanyang mga dominanteng pamamaraan, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang sintomas sa kanyang katawan. Dahil mismo kay Julius Reed na gumawa ng pulse Ares na ito para sa kanya kaya niya napigilan ang mga epektong dulot ng kanyang dominanteng pamamaraan. Yin at Yang. Kinokontra ang pinsalang idinulot ng kanyang mga dominanteng pamamaraan sa kanyang katawan. Kung tatanggalin niya ang maitim na gintong pulse Ares, unti-unting masasaktan ang katawan ni Lillian Thompson dahil sa labis na yang nakatangian ng kanyang dominanteng mga pamamaraan. Maaaring walang problema sa madaling panahon, ngunit kung lalampas ito ng 2 araw, ang kanyang katawan ay magdurusa ng matinding kakulangan sa ginhawa. Pero ngayon, walang pagpipilian si Lillian Thompson. Para kay Julius Reed, handa siyang mamatay. Kung nasa kasagsagan pa lamang ng kanyang buhay ang Santong Guro, paano niya hahayaang magwala ang mga taong ito? Sige, sana hindi mo ito pagsisisihan. Sa kabilang linya ng telepono, walang pakialam na nagsalita ang boses. Ngayon, magpapadala ako agad ng isang tao para hanapin ka. Kung tungkol naman sa Medicine King Valley, magpapadala ako ng 4 na sword attendant. Kahit ang hari ng mga gamot ay dapat magbigay ng kahit kaunting respeto kay Lowell Tennyson. Mabuti, huminga ng malalim si Lillian Thompson at sinabing, tandaan mo, ang pangalan ng taong iyon ay Mad Dragon. Alam na alam niya na si Nelson ay nabihag sa pagkukunwaring kasintahan ng Mad Dragon. Ibig sabihin, si Julius Reed ay pupunta rin sa Medicine King Valley sa pagkukunwari bilang Mad Dragon. Sige, hintayin mo ang magandang balita ko. Kasabay nito ay ang pagtatapos ng tawag sa telepono. Lowell Tennyson, isa sa mga nakatagong sekta. Mga nag-iisang nagsasagawa ng sword daw. Ang taong kausap niya ay nagngangalang sword enthusiast. Isa sa 5 matatanda ng Lowell Tennyson.
Ang anak ni sword enthusiast ay nasugatan ng napakatatag at panlalaking sword chi dahil sa palihim na pag-aaral ng pinakamatataas na martial arts ni Lowell Tennyson. Maaari lamang niyang gugulin ang kanyang mga araw sa isang silong ng yelo. Hindi lang isang beses hinanggad ni sword enthusiast ang Pulse Ares na ito. Ngunit si Lillian Thompson ay kabilang sa DeMarco Mount, at si sword enthusiast ay palaging hindi nangangahas na kumilos ng padalos-dalos. Ngayon, sa wakas, napagkasunduan na ng dalawang panig ang isang transaksyon. Manalig ka, magiging maayos din siya, tumayo si Lillian Thompson. Babalik na sana siya sa kanyang kwarto nang bigla siyang humarap kina Aaron Jackson at sa iba pa, tandaan ninyo ang mga sinabi ko. Manatili ka sa Gonzales City at huwag mo nang dagdagan pa ang problema niya. Kung hindi, hindi ka mamamatay sa kamay ng mga kaaway, kundi sa kamay ko. Whoosh! Oy! Sus Mariosep, pagkatapos niyang sabihin ang kanyang sasabihin, mariing isinara ni Lillian Thompson ang pinto sa likuran niya. Naiwan si Aaron Jackson na nakatayo roon, tulala. Tumingin si Lena kay Vanessa Pine sa Templeton, medyo nalilito. Makinig ka kay Binibining Thompson. N0 no, S Omicron. Ang kanyang pag-aalala para kay Boss Davenport ay higit na higit pa sa amin. Pinadyak ni Aaron Jackson ang kanyang paa at pinagkayam ang kanyang mga kamao, ang sarili kong kawalan ng kakayahan lang ang kinamumuhian ko. Hindi ko matulungan si Brother Davenport. Makinig kay Binibining Thompson. Tinapik siya ng malakas ni Lena sa balikat ni Templeton at hindi na nagsalita pa. Samantala, sa kwarto, bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Kella Radcliffe. Kuwit. Ang mundo ng pakikipaglaban, na tahimik sa loob ng maraming taon, ay nabaligtad ng isang balita. Personal na nag-imbita ang Medicine King para ibahagi ang Divine Dragon Tripod sa buong mundo. Noong una, iilan lamang ang nakakaalam ng sikretong ito. Alam ng lahat na ang Seven Clouds Academy ay nagtataglay ng mga kayamanan, at gayon din si Mad Dragon. Ngunit walang nakakaalam kung ano talaga ang mga kayamanang iyon. Ang tunay na pagkaunawa sa Divine Dragon Tripod ay tanging ang Shadowgate, na nagtaksil sa Seven Clouds Academy at nagtatag ng sarili nito ng nakapag-iisa, at mga organisasyon tulad ng Deep Code at ng mga bosses. Ngayon, alam na ng lahat. Ang sikreto ng Divine Dragon Tripod, ang misteryong gumugulo sa mundo ng digmaan sa loob ng maraming taon. Sa araw na ito ay ganap na inilantad para makita ng lahat. Para kina Deep Code at Shadowgate, hindi talaga iyon mahalaga. Sinubukan nga nila ngunit nabigo silang makuha ang Divine Dragon Tripod at mapatay sina Mad Dragon at Julius Reed. Sa katunayan, kung hindi dahil sa kooperasyon sa pagitan ng East Asian Ninja Master at ng Marshall, maaaring hindi alam ni Deep Code na ang Divine Dragon Tripod ay konektado pa rin kay Julius Reed. Para sa mga organisasyong ito, magandang bagay ang pangunguna ng Medicine King Valley para makuha ang Divine Dragon Tripod. Total, sinabi na ng Hari ng Medisina sa kanyang deklarasyon na kapag nasa kamay na ang Divine Dragon Tripod, ibabahagi ito sa lahat. Walang sino man ang maaaring magmonopolyo nito. Gayunpaman, para sa Thunder Peak Hall, isa itong tunay na sakuna. Gustong-gusto ni Lola Zaihua na i-enjoy ang Divine Dragon Tripod ng mag-isa. Ngayon, ang sarili niyang sikreto ay hayagang nabunyag sa lahat. Bukod dito, sinakop pa nga ni Medicine King Valley si Elwood Thornycroft. Kung hindi sana pinalitan ni Devlin ang Crown Prince, ang dinukot sana ay ang babaeng pinaglaanan nila ng malaking halaga para protektahan. Devlin. Ang lihim na himpilan ng Thunder Peak Hall ay itinatag sa loob ng lungsod ng Gonzales. Nakaupo si Lola Zaihua sa trono, mahigpit na nakahawak sa gininto ang tungkod ng boss. Sige, ibalik mo ang Divine Dragon Tripod. Hayaan mong masaksihan ng mga walang kwentang tao sa mundo ng pakikipaglaban ang tunay na kapangyarihan ng Thunder Peak Hall. Habang nagsasalita siya, puno ng sigla ang ekspresyon ng kanyang mukha. Talaga, gagamitin na ba natin ang ating sikretong sandata? Nakatayo si Devlin sa ibaba, nag-aalangan, hindi ba't masyadong maaga pa? Ngayon na, huminga ng malalim si Lola Zaihua. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa pagnanasa, hindi na ako makapaghintay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1104, Pag-alo ng mga agos sa ilalim, boss. Hindi namatay ang baliw na dragon.
Pero sa pagkakataong ito, tiyak na hindi na siya makakatakas sa kanyang kapalaran. Pintuan ng anino. Himpilan ng punong himpilan. Isang lalaking nakasuot ng itim na roba at itim na maskara. Nakaupo sa isang upuang bakal sa pinakagitna ng malaking bulwagan. Sa ibaba, 12 ng mga tao ang nakatayo. Pangalawa, alam nating dalawa kung gaano katikat si Mad Dragon noon, sabi ng mahinang boses ng lalaki mula sa ilalim ng kanyang maskara. Kakaiba ang boses na ito, parang metal, hindi parang galing sa vocal cord. Sa totoo lang, hanggat nabubuhay si Mad Dragon, hindi ako mapapanatag. Ngayon, sa muling pagpasok ng Seven Clouds Academy sa mundo ng martial arts, ito ang pinakamalaking banta sa ating Shadowgate. Tarangkahan ng Anino. Isang organisasyong itinatag ng mga taksil na disipulo noong pinakamahirap na panahon ng Seven Clouds Academy. Pagkatapos ng ilang taon ng pag-unlad, ito ay naging isa sa pinakamalakas na paksayon sa mundo ng martial arts. Bahagya pa nitong napigilan ang isa pang pangunahing grupo sa Bundok Sulan. Ngunit hanggat nabubuhay ang Mad Dragon, wala ni isa sa kanila ang nakakatulog ng mapayapa. Ang mga taong ito ay sa huli ay mga traidor. Kapag muling naitanim sa buong mundo ang mga bandilang lalamunan ng gininto ang dragon ang araw, wala nang mapagtatagwan ang Shadowgate. Handa akong akayin ang lahat papunta sa Medicine King Valley para masaksihan mismo ng aking mga mata ang pagkamatay ni Mad Dragon. Sa ibaba, ang pangalawang pinuno ni Shadowgate ay nakasuot ng baluti na bakal at may hawak na isang kurbadong sable. Bakas sa mukha niya ang matinding galit. At ang mga kapatid sa likuran ko. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, wawakasan ng lahat ang buhay ni Mad Dragon gamit ang sarili nating mga kamay. Patayin. Pagkatapos magsalita ni Darby River, umalangaw-ngaw ang mga sigawan mula sa likuran niya na parang daluyong. Mabuti. Dahan daw ang itinaas ng amo ng Shadowgate ang kanyang kamay para senadoryasan ang lahat na tumahimik. Humayo ka agad at bumalik ka agad, dapat mong makita mismo ang pagkamatay ni Mad Dragon, ang kanyang boses ay parang mga makinang panggitara, na dahan daw ang lumalabas mula sa ilalim ng kanyang maskara, maghihintay ako rito para sa iyong magandang balita. Hintayin mo ang magandang balita, boss. Pinagsalikop ni Darby River ang kanyang mga kamao, lumingon, at ikinumpas ang kanyang braso, umalis ka. 12 ng tao ang nawala sa loob ng malaking bulwagan. Lahat kayo, maaari na kayong umalis. Kumaway ang boss ng Shadowgate, at mabilis na naghiwalay ang mga natitirang miyembro. Sa walang laman na bulwagan, siya na lang ang naiwan mag-isa. Baliw na dragon, hanggat nabubuhay ka, hindi mapapanatag ang puso ko. Inilagay ng amo ng Shadowgate ang kanyang kamay sa likuran niya at dahan daw ang kinuha ang isang kaldero ng gamot na kasing laki ng palad, habang kinakausap ang sarili, 4 na taon, isang buong 4 na taon. Hawak ko na ito, pero hindi ko talaga ito gagamitin. Sino ang makakaintindi sa paghihirap na ito? Pagkatapos bamantong hininga, ibinalik niya ang kaldero ng gamot sa kanyang baywang. Ang isang karaniwang tao ay walang sala, ang pagmamayari ng kayamanan ay siyang dahilan ng pagkakasala niya. Baliw na dragon, alam mo ba ang tunay na dahilan ng ating pagtakas? Sa tingin mo ba talaga ay tapat sa iyo si Devlin? Isang nakakakilabot na tawa ang pinakawalan ng boss ng Shadowgate na nauwi sa isang iyak sa huli. Taglay ko ang lahat ng hinahangad ng lahat, ngunit kulang ako sa kakayahan para gamitin ito. Baliw na dragon, galit ako sa iyo. Pagkatapos magsalita, lumuhad siya sa lupa, nakataas ang mga kamay sa ere. Pakiusap, mamatay ka na muna. Walang mag-aakala na ang karaniwang masungit na boss ng Shadowgate ay iiyak na ngayon na parang bata. Humihikbi, sa parehong araw, punong himpilan ng Deep Cold. Nakaupo si Marshall sa conference room, nakatitig sa computer screen na nagpapakita ng bangkay ni Black Wolf na puno ng dugo. Tahimik, pagkalipas ng 2 oras, isang helikopter ang dahan-daang umalis sa punong himpilan ng Deep Cold. Dahil sa matinding bagyo ng nyebe, naglaho ito sa mga bukirin ng yelo sa hilaga. Kowit, isang matanda mula sa bundok ng Sulan, kasama ang 5 disipulo, ang naglayag din, patungo sa silangang kontinente. Tahimik na inimpake ng mga piling tao ng Starlight Group ang kanilang mga gamit pang combat at sumakay ng pribadong eroplano patungong silangan. Ennu, S. Omicron, ang Sky Slaughter Sect,
bilang isa sa mga kilalang nangungunang sekta. Personal na umalis si Elder John T. Ridge sa kanyang retreat, puno ng balak na pumatay. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng marami, tumungo siya sa Medicine King Valley. 20 taon na ang nakalilipas nang huling umalis ang isang elder mula sa Sky Slaughter sect sa kanyang retreat. Sa Bundok Shu, ang nakatatandang guro na si Leighton Yarrow, ay kinilala bilang ang pinaka-espesyal na elder ng Sword Dao sa Bundok Shu. Kasama ang 10 disipulo, nilisan niya ang punong himpilan ng Bundok Shu. Papunta kami sa Medicine King Valley. Kuwait, sandali lang. Dumagsa ang mga agos sa ilalim ng lupa. Halos lahat ay inaabangan ang araw na papatayin ang Mad Dragon. Ang ilan sa kanila ay nakaranas na ng kilabot ng pagiging pinangungunahan ng Seven Clouds Academy. Ang kanilang puot para kay Mad Dragon ay matagal nang hindi mailalarawan sa mga salita. Sa sandaling iyon, lambak ng hari ng medisina. Nakakulong si Nelson Yarrow sa isang madilim na piitan. Nakadina. Dahil mahusay sa pharmacology si Medicine King Valley, pinakain si Nelson Yarrow ng maraming gamot bago siya nagkamalay. Wala na siyang lakas, parang isang taong may malubhang sakit. Binibining Nelson, kumusta po? Ang hari ng mga gamot, na nakasuot ng itim na roba na may gininto ang berda, ay nakatayo sa pasukan ng piitan. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Nelson Yarrow, nakakagising lang sa loob. Bahagyang inangat ni Nelson Yarrow ang kanyang ulo at nakita ang hari ng mga gamot ngunit hindi nagsalita. Mukhang hindi nasisiyahan si Miss Nelson sa atin, mahinang sabi ng Medicine King, habang nakakumpas, at isang disipulo mula sa Marshall Gate ang agad na naghatid ng upuan para sa kanya. Naupo siya at bahagyang humajejek, dahil ba hindi maganda ang aming pagtanggap sa mga bisita? Walang tugon. Iniwas ni Nelson Yarrow ang kanyang katawan, tumangging magsalita. Sabi nga nila, dapat yumoko sa ilalim ng bubong ng iba. Pero si Nelson Yarrow ang santa ng Asher Mountain. Likas sa kanya ang isang matatag na kalooban. Iha, napakatigas ng ulo mo. Walang puot ang Medicine King at ang Mad Dragon, kaya hindi naman talaga niya kinamumuhian si Nelson Yarrow. Para sa kanya, si Nelson Yarrow ay isa lamang pain para maakit si Mad Dragon. Pumunta siya ngayon para malaman kung ano talaga ang ugali ng babae ni Mad Dragon. Napakaganda. Medyo magulo ang kanyang kambal na ponytail, ngunit hindi pa rin ito may tago ang maselang tampok ng mukha ni Nelson Yarrow. Tunay na babae ni Mad Dragon, napakagandang personalidad. Tumango ang hari ng medisina sa paghanga at inutusan ang kanyang disipulo, dalhan mo siya ng pagkain. Hindi na kailangan. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Nelson Yarrow. Ayaw ko sa mga gamit mo, sabi niya habang nakatingin sa hari ng mga gamot, puno ng pangungutya ang mukha. O sa halip, paghamak mula sa puso. Alam mo ba kung saan ito? Bahagyang kumunat ang noo ng hari ng gamot. Medyo nakakaramdam ng pagkadismaya. Ayoko. Malamig ang boses ni Nelson Yarrow. Ang lugar na ito ay Medicine King Valley. Natapos magsalita ang Medicine King, sinusubukang makita ang kahit kaunting gulat sa mukha nito. Pero, nadismaya siya sa ekspresyon ni Nelson Yarrow. Akala ko ay isang mahalagang lugar iyon, pero pala mga pekeng doktor pala ang nagtitinda ng gamot. Kaya pala hindi mo ako matatalo at kailangan mo pang gumamit ng mga kasuklam-suklam na taktika. Mapanghamak na sumanghal si Nelson Yarrow, isang mababang sekta, wala nang iba. Marahil ay kilala ang Medicine King Valley sa mundo ng mga mortal. At bilang isang sekta, malaki ang impluwensya nito sa mundo ng pakikipaglaban. Pero sa harap ng Asher Mountain, wala talaga itong kwenta. Sa Asher Mountain, iginagalang ng lahat ang martial arts. Walang kapantay ang kanilang lakas sa pakikipaglaban sa sekta. Nang araw na iyon, kung hindi biglang itinapon ni Atticus Ellsworth ang medicine foam, maaaring nakatakas sana si Nelson Yarrow. Sa pagharap kay Jerry Anderson, nagawa niyang lumaban at nakatakas pa kasama ang isang batang babae. Lalo na't mag-isa siya, ngunit sa huli, naging pabaya siya. Iha, ang tibay ng mga buto mo. Ngumiti ang hari ng gamot at kumaway sa kanyang disipulo mula sa Marshall Gate, magsindi ka ng apoy dito, pagkatapos ay maglagay ng isang mangkok ng malinaw na tubig. Gusto kong makita kung kaya niyang inumin ang tubig mula sa Medicine King Valley bago siya matuyo malapit sa apoy. Pagkatapos magsalita,
Dumura ang hari ng medisina sa mangkok ng tubig. Inilagay niya ito sa harap ni Nelson Hierro. Nagsimulang gumawa ng apoy ang mga disipulo ng Medicine King Valley. Kapag nainom niya itong mangkok ng tubig, tandaan mong sabihin sa akin. Marahas na inalog ng hari ng gamot ang kanyang damit at galit na tumalikod para umalis. Kuwit, bundok ng asol, ang bulwagan ng napakaraming kayamanan. Ang disipulo ko, nakulong ba talaga sa Medicine King Valley? Isang babaeng may hawak na telepono, nakatingin sa mga tao sa ibaba, at, tinawagan nga kami ng Medicine King Valley, inaanyayahan kaming lumahok sa komperensya upang patayin ang santa ng Asher Mountain. Nakakatawa, sa ibaba, nanatiling tahimik ang lahat. Ngunit ang kanilang mga mata ay may taglay na nagngangalit na diwa ng pakikipaglaban. Pupunta ako mismo sa Medicine King Valley at ililigtas si Nelson. Lumingon ang babae at bumunot ng mahabang espada. Hindi ko isasalok ang espadang ito hanggat hindi pinupugutan ng ulo ang hari ng medisina. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Tumalon siya pataas, naglaho sa kalawakan sa itaas ng Asher Mountain. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1105, Pagpupulong sa Bundok Show. Kumalat na ang balita na taos-pusong inimbitahan ni Medicine King Valley ang mga eksperto sa martial arts sa isang malaking pagpupulong. Maraming matalinong negosyante ang nagtrabaho ng walang tigil, araw at gabi, sa loob lamang ng isang araw. Nagtayo sila ng ilang simpleng hotel. Matatagpuan sa paligid ng Medicine King Valley. Maraming tao mula sa komunidad ng martial arts, na pagod mula sa kanilang paglalakbay, ang nangangailangan ng lugar na mapagpahingahan. Pagkatapos, pupunta sila sa Medicine King Valley. Sa sandaling ito, sa loob ng isang simpleng hotel, nakaupo si Luck Hierro sa isang pribadong silid, umiinom kasama ang kanyang mga disipulo. Maaga silang dumating at, dahil ayaw nila sa kapaligiran ng Medicine King Valley, nagpasya na lang silang kumain at uminom sa labas. Guro, ano ang pinagmulan ng baliw na dragon na ito? Nagtatakang tanong ng isang disipulo, para talagang patayin si Hendrik Kensington. Noong una naming narinig ang balita, hindi kami makapaniwala. Si Hendrik Kensington ay isang batang guro. Matagal nang sikat si Hendrik Kensington sa loob ng kanyang sekta. Kahit ang isang makapangyarihang sekta na tulad niya ay naghahangad ng isang henyo. At perpektong natugunan ni Hendrik Kensington ang kanilang mga inaasahan. Ang orihinal na plano ay hayaan si Hendrik Kensington na pagtibayin ang kanyang pundasyon sa loob ng ilang taon bago siya ibalik sa sekta. Pero ngayon, si Hendrik Kensington ay pinatay sa publiko, at maging si Leighton Hierro ay malubhang nasugatan. Bumagsak na sa pinakamababang punto ang reputasyon ng kanilang sekta. Sa paglalakbay na ito, ang misyon ni Luck Hierro ay personal na patayin si Mad Dragon at ibalik ang karangalan ng kanilang sekta. Noon, nang itatag ni Mad Dragon ang Seven Clouds Academy, minsan siyang nang ibabaw sa mundo ng martial arts. Pero wala yan kinalaman sa sekta natin. Kinuha ni Luck Hierro ang kanyang tasa ng alak at bamantong hininga, mga maniakis sa mundo ng martial arts, kung gugustuhin ng sekta natin, kaya natin silang lipulin lahat sa isang sampal. Nakatanim na sa kanilang mga puso ang kayabangan ng sekta. Tama ang guro. Kung maglalakas loob si Mad Dragon na magpakita sa Medicine King Valley, tiyak na ipapaalam namin sa kanya kung gaano kalakas ang ating sekta. Agad na kinuha ng mga disipulo ni Luck Hierro ang kanilang mga tasa ng alak, sabay ngiti, magdiwang muna tayo para sa Panginoon. Swoosh! Sus Mariosep! Pero noon lang, bumukas ng malakas ang pinto ng pribadong silid. Nako, sino ba naman ang nagpapakatanga? Agad na hinugot ng isang disipulo ang kanyang longsword at lumingon sa pinto. Likas sa mga disipulo ang kayabangan. Naghahanap ng kamatayan. Nang makita ang nakamaskarang nanghihimasok, ibinaba ng disipulo ang kanyang espada. Hindi naman malaking isyo ang pagpatay sa isang tao sa isang pansamantalang hotel. Isang ordinaryong tao, sino ang mga ngahas na sumalungat sa kanilang sekta? Ngunit ang longsword ay nakabitin sa ere. Nakabitin sa harap ng lalaki. Hindi na makausad pa ng isa pang hakbang. Bahagyang kumunot ang noo ng disipulo, pinatindi ang puwersa sa kanyang mga kamay. Pero wala pa ring reaksyon. Ang longsword ay nakabitin sa ere na parang hawak ng isang di nakikitang higanteng kamay. Hindi matitinag.
Lumingon ang lalaking nakamaskara upang tingnan ang disipulong nasa harap niya. Dahan-daang itinaas ang kanang braso. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang espada ng gintong dragon. Ano ang gusto mong gawin? Nataranta ang disipulo, sinusubukang umatras, ngunit tila hindi gumagalaw ang buong katawan niya. Tad Terren. Ang espada ng gintong dragon ay tumama sa ere. Bumagsak sa lupa ang ulo ng disipulo. Kumabog. Kasunod noon ay ang walang ulong katawan. Nagkalat ang dugo sa ibabaw ng mesa. Tumatalsak sa buong disipulong pinakamalapit sa kanila. Kalantang. May nahulog na chopstick sa sahig. Walang malay na kumirot ang kanilang lalamunan. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanilang noo. May bahagyang sumangot, ang kanilang isipan ay lubos na nagugulo. Swoosh! Susmariosep! Malakas na hinampas ni Lakiero ang mesa, tumayo, at itinuro ang lalaking nakamaskara, sino ang nangahas na brutal na patayin ang aking mga disipulo. Kahit siya ay inabot ng 5 segundo bago nakapag-react. May nangahas bang walang awang pumatay sa kanyang mga disipulo? Sa paningin ng kanilang sekta, sila ay mga marangal na kinatawan. Iilan lamang sa ilalim ng langit ang maglalakas loob na guluhin sila. Pero hindi pa rin nagsalita ang lalaking nakamaskara na nakatayo sa may pintuan. Sa halip, itinaas niya ang espada ng gintong dragon sa pangalawang pagkakataon. Ha! Tinatago mo yang mukha mo, ayaw mong ipakita ang tunay mong sarili, isa ka lang sigurong maliit na magnanakaw. Binunot ni Lakiero ang kanyang longsword, at kasabay ng isang malakas na suntok, sumabog ito mula sa kaluban. Kasabay nito, ang kanyang longsword ay tumagos sa hangin. Isang kapansin-pansing galaw na nilalayong pumatay sa lahat ng tao. Kumalabog. Hamampas sa ere ang lalaking nakamaskara gamit ang kanyang espada. Ibinagsak niya ang kaluban ng espada sa lupa. Pagkatapos, inihilig niya ang kanyang ulo at pumutol mula sa ere. Nagbanggaan ang dalawang mahahabang espada, kaya napilitan silang parehong umatras ng ilang hakbang. Medyo mahusay. Medyo nagulat si Lakiero. Ang lakas ng kalaban ay higit pa sa kanyang inaasahan. Napakalakas. Bakit mo tinatago ang mukha mo pero inilalantad mo pa rin ang buntot mo? Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at mabilis na naghiwalay ang mga disipulo sa magkabilang panig. Agad na naging napakaluwag ng pribadong silid. Whoosh! Oy, Susmariosep! Hindi pa rin nagsasalita ang lalaking nakamaskara. Tumalon siya pataas, ang kanyang mahabang espada ay tumatagos sa ere, diretsyong tumungo kay Lakiero. Mabuti, magaling, mabuti. 3 beses na inulit ni Lakiero ang salita, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding balak na pumatay, ngayon ay gusto kong makita ang mukha sa ilalim ng maskarang iyan. Pagkasabi niya noon, marahas niyang inalog ang mahabang espada na nasa kamay niya. Ang dating matingkad na pilak na mahabang espada ay biglang nagdulot ng hamog na nagyelo. Kumalabog. Nagbanggaan ang dalawang espada sa pangalawang pagkakataon. May mga bulaklak na yelo na talagang nabuo sa hangin. At ang mga disipulo mula sa Medicine King Valley ay likas na nagyakapan. Para silang nasa isang silong ng yelo. Malamig. Sina Julius Reed at Lakiero, wala pang kalahating metro ang layo. Maging ang kanilang mga hininga ay naging ambon. Ipinakita nito kung gaano kalamag ang temperatura. N-Omicron 0, S-Omicron. Sa lugar kung saan nagbanggaan ang dalawang mahahabang espada, unti-unting kumalat ang hamog na nagyelo patungo sa Mad Dragon Sword. Tila malapit na itong lamunin. Selyong yelo. Ito ang pinakamalakas na teknik ng espada ni Lakiero, na kayang mag-stream ng enerhiya papunta sa espada. Kahit sa Medicine King Valley, siya lang ang nakakapag-master ng ganitong sword technique sa ganitong antas. Unti-unti nang kumakalat ang hamog na nagyelo. Papanoorin kitang parang nagyayelong eskultura ng yelo. Tumawa ng malakas si Lakiero, unti-unting nanliit ang kanyang mga mata. Bam! Tunog. Pero bigla, naglabas si Julius Reed ng isang napakalakas na puwersa. Pumutok. Ang hindi nakapaghanda na si Lakiero ay napaatras ng ilang hakbang ng makapangyarihang puwersa. Binasag niya ang makukulay na bakal na istruktura sa likuran niya at biglang lumabas mula sa ikatlong palapag. Whoosh! Oy, Susmariosep! Iwi na siwas ni Julius Reed ang kanyang mahabang espada pasulong. Isang guhit ng apoy ang sumabog sa hangin at direktang nilamon si Lakiero.
Hindi. Si Lockyer, na bigla, ay hindi inaasahan ang biglaang pag-atake. Pero mabilis na kumalat ang apoy pagkahawak nila sa kanya. Sa hangin, si Lockyer ay nagmukhang isang bowl ang apoy, na malakas na pumuputok. Pero isa naman siyang Grandmaster. Isang Grandmaster na kabilang sa nangungunang 10 tao sa Skyfire. Bam! Tunog. Kasabay ng isang malakas na ingay, nabasag ang mga damit ni Lockyer at sumabog ang apoy sa kalangitan. Pagkatapos lumapag, malungkot siyang tumangala sa lalaking nakamaskara ng gintong dragon sa harap niya. Sino ka ba talaga? Hindi marami ang kayang ipahiya siya ng ganito. Gayunpaman, walang sinabi ang kalaban mula simula hanggang katapusan. Malamig at medyo nakakatakot. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Iwi na siwas ni Julius Reed ang kanyang mahabang espada, habang nagliliyab ang apoy sa talam. Ang galit at kahihiyan ang nagpamukha kay Lockyer na parang isang galit na leon. Hinawakan niya ang kanyang espada gamit ang isang kamay at marahas na sumugod. Sa ere, isang pader ng yelo na nabuo ng purong sword chi ang lumitaw. Pumutok. Ang Mad Dragon Sword, na may dalang nagngangalit na apoy, ay binasag ang pader na yelo at direktang tumagos sa katawan ni Lockyer. May nagsasabi na ikaw, Lockyer, ay walang kapantay sa mundo. Pero ngayon, sa pagkikita natin, wala namang kakaiba. Binunot ni Julius Reed ang kanyang mahabang espada at galit na iwinaksi ito paarap. Ang matanda ng Medicine King Valley, pinugutan ng ulo. Pagkatapos, lumingon siya, tumalon sa ere, at hinampas ang basag na gusaling bakal sa ikatlong palapag. Ang mga disipulo sa loob ng Medicine King Valley ay agad na nilamon ng alon ng apoy. Naging abo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1106, bisperas ng dakilang labanan habang papunta roon, narinig ni Julius Reed na maraming tao ang gustong pumatay sa kanya. Tila hindi sapat ang isang buhay lamang. Marahil ay aabutin ng daan-daan o libu-libong buhay upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga taong ito. Kabilang sa kanila, ang mga pinakamalakas na tumawag para sa kanyang ulo. Ay walang iba kundi sina Lockyer mula sa Gonzales City at John T. Ridge ng Sky Slaughter Sect. Ang dalawang lalaking ito ay mga matataas na sect elder. At sila'y nagkimkim ng sama ng loob laban sa kanya. Sa mundo ng martial arts, ang kanilang reputasyon ay talagang kahanga-hanga. Sa paglalakbay mula Gonzales City patungong Medicine King Valley, narinig ni Julius Reed ang mga pangalan nina John T. Ridge at Lockyer nang hindi bababa sa 100 beses. Tila nakalaan na ang buhay niya. Sinabi na ang dalawang lalaki ay nasa top 10 nanograms Grandmaster's Heavenly List. Ang kanilang mga kilos ay palaging kahanga-hanga. Nabuhay si Julius Reed ng 10,000 taon, buong pusong hinahangad ang kamatayan. Kaya naman, habang nasa daan, nagtanong siya at natagpuan ang simpleng tuluyan kung saan nanunuluyan si Lockyer. Umaasang makaharap ang kanyang katapusan. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, patay na ang kanyang kalaban. Patay sa ilalim ng kanyang longsword. Sa oras na ito, ang Dragon King Ring ay kumikislap na kasabay ng tumataas na pulang ilaw. Walang balak si Julius Reed na magpigil. O sa halip, hindi niya talaga balak pigilan ang sarili niya simula pa lang. Dahil lahat ay gustong patayin siya, tingnan natin kung sino ang mas may kakayahan. Ang sarili niyang ulo ay nakapatong pa rin sa kanyang mga balikat. Sa kasamaang palad, binaygo siya ni Lockyer. Sa ilalim ng basbas ng singsing ng hari ng dragon, ang tanging katiting ng katwiran na taglay ni Julius Reed ay ang iligtas si Nelson. Isang salita na lang ang natira, patayin. Ang kanyang mga mata ay mapula-pula, sa loob ng kanyang mga balintataw, tila may dalawang gintong dragon na gumagala. Ang bangkay ni Lockyer ay nakahimlay sa isang simpleng tuluyan 30 kilometro mula sa Medicine King Valley. At ang ulo niya ay nasa loob ng supot na tela na hawak ni Julius Reed. Tumangala si Julius Reed sa kung ano ang nasa unahan. 10 kilometro ang layo nito mula rito. Ang lokasyon kung nasaan si John T. Ridge ng Sky Slaughter Sect. Sinasabing kasalukuyang nagle-lectire si John T. Ridge sa isang bukas na parang. At maraming martial artist ang naroon at nakikinig sa klase. Para kay Julius Reed, napakalapit ng 5 kilometrong distansya. Mga 10 minuto ang lumipas. Lumitaw siya sa bukas na larangan.
Maliwanag ang araw, at may kalahating oras pa bago ang oras na napagkasundoan ng Medicine King Valley. Bilang isang elder ng Sky Slaughter Sect, ang paghihiganti para sa kanyang disipulo ay isa sa mga layunin ni John T. Ridge. Ang isa pa ay ang pagpapalawak ng impluwensya ng Sky Slaughter Sect. Ang alitan sa pagitan nina Matthias Moore at Hendrik Kensington sa Five River Province ay kadalasang dahil ang Sky Slaughter Sect ay hindi nasiyahan sa mga aksyon ng Gonzales City at gustong magdulot ng alitan. Sa makatuwid, palihim na iminungkahi ng Sky Slaughter Sect kay Matthias Moore na guluhin si Hendrik Kensington. Pero walang umasa na ang dalawang pamilya ay mag-aaway. Sa sandaling ito, mga 30 o 40 martial artist ang nakapalibot sa larangan. Karamihan sa kanila ay mula sa mas maliliit na organisasyon. Inimbitahan ng Medicine King Valley, pumunta sila upang makiisa sa kasiyahan at ipakita ang kanilang suporta. At sa gitna ng karamihan, si John T. Ridge, na nakasuot ng pulang damit na may putong sa kanyang ulo, ay nagpapaliwanag ng martial arts. Maraming mahusay na paraan, ang kaharian ng Grandmaster ay hindi ang katapusan kundi isang bagong simula. Kahit alam kong maraming tao ang gumugugol ng kanilang buong buhay nang hindi natutuntong sa kaharian ng Grandmaster, kapag nagawa mo na, matutuklasan mo na mas malawak pa pala ang landas sa hinaharap. Si John T. Ridge, na nakakuyom ang mga kamay sa likod, ay mahusay magsalita. At ang mga nakapaligid sa kanya ay nakikinig na parang tuwang-tuwa. Ano ang isang Grandmaster? Biglang nagsalita si Julius Reed. Agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ang tanong na ito. Sino ang lalaking ito? Hindi niya alam ang mga patakaran. Mukhang may lahi siya. Baguhan, umupo ka at makinig sa klase. Isa-isa, ipinahayag ng karamihan ang kanilang pagkasuklam sa biglaang tanong ni Julius Reed. Ito kapatid, kahit na napakasimple ng tanong mo, sasagutin ko pa rin. Matapos ang bahagyang pagtigil, sinuri ni John T. Ridge ang lalaking nakamaskara sa harap niya, at nakangiting nagsalita, kailangang makalusot ng mga martial artist ang mga kaharian upang madama ang pagkakaisa ng langit at tao. No, S. Omicron. Saka lamang mauunawaan ng isa ang dakilang daan. At ang mga nakakaintindi ng dakilang daan ay matatawag na mga Grandmaster. Tila malalim ang kanyang mga salita, ngunit parang wala lang din naman ang mga ito. Grandmaster. Sino ang nakakaalam? Tama si Master Ridge. Baguhan, naiintindihan mo ba? May naiinip na kumaway ng kamay, hudyat kay Julius Reed na umupo at makinig sa klase. Sila ay abala sa pakikinig at naiinis na magambala. Ano ang ibig sabihin ng pagtawid sa mga kaharian? Ano ang isang Grandmaster? Malamig na sinabi ni Julius Reed, ikaw, isa ka bang Grandmaster? Oo nga, 30 taon na ang nakalilipas, tumuntong ako sa kaharian ng Grandmaster. Walang pakialam na sagot ni John T. Ridge. Nang marinig ang mga salitang ito, namangha ang mga tao. 30 taon na ang nakalipas. 30 taon na ang nakalilipas, si John T. Ridge ay malamang mga 30 taong gulang pa lamang. At ngayon ay nasa edad 40 o 50 na sila, ngunit hindi pa nila nararating ang pintuan ng Grandmaster. Hindi ka isang Grandmaster. Umiling si Julius Reed, malamig ang ekspresyon ng mukha. Sandaling natigilan si John T. Ridge, pagkatapos ay ngumiti habang nakatingin sa martial artist sa harap niya, mayroon ba talagang nagsasabing hindi ako isang Grandmaster? Hinarap niya si Julius Reed at sumagot, kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang nagpapakilala sa isang Grandmaster? Tumigil ka na sa pag-aaksaya ng oras sa mga kalokohan mo at umalis ka na rito kung hindi ka nandito para mag-aral. Kilala mo pa ba kung sino ito? Ito si Elder Ridge mula sa Sky Slaughter Sect. Kung hindi siya isang Grandmaster, sinasabi mo bang oo? Ang pagsusuot ng maskara at pagkukubli ay hindi naman talaga nangangahulugang mabiyuteng tao. Ang mga martial artist na nakikinig sa lektura ay tumingin ng may paghamak. Ang lakas ng loob na tanungin si John T. Ridge ay parang isang baguhang nagyayabang sa harap ng isang dalubhasang manggagawa. Isa akong Grandmaster. Dahan-daang itinaas ni Julius Reed ang may bahid ng dugong Grand Cyclonite Sword, at mula sa sandaling ito, babaguhin ko ang kahulugan ng pagiging isang Grandmaster. Habang nagsasalita siya, ang mga mata niya ay naging pulang-pula na sa sukdulan. Isang manipis na pulang linya ang nagsimulang kumalat mula sa daliri kung saan naroon ang singsing ng hari ng dragon. Unti-unti,
Kitang-kita itong lumilitaw sa kanyang braso. Habang binubunot ang longsword, ang mga nakapalibot na martial artist ay agad na nagsimulang umatras. Ramdam nila ang unti-unting pagkalat ng isang di nakikitang balak na pumatay. Ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo. Parang langgam na sinusubukang pigilan ang isang karwahe. May paghamak na sinabi ni John T. Ridge, "Hindi ka karapat-dapat na maging kalaban ko." Ang Sky Slaughter Sect ay isang nangungunang sekta. At si John T. Ridge ay isang elder ng Sky Slaughter Sect. Mataas ang katayuan at kapangyarihan. Hindi niya kayang manakit ng isang ordinaryong tao. "Iyan mismo ang dapat kong sabihin sa iyo," sabi ni Julius Reed, bahagyang kumerba ang mga labi, "nabalitaan kong balak mo akong patayin. Ikaw ba ay baliw na dragon?" Bahagyang kumunot ang noo ni John T. Ridge. Kung isasaalang-alang ang mga paglalarawan kay Mad Dragon at ang tono ng pananalita ng lalaking nasa harap niya. Casual na nakapatong ang kanang kamay niya sa hawakan ng baywang niya. "Patayin mo ako, o papatayin kita." Mag-slash. Pagkasabi niyan, humakbang paarap si Julius Reed. Mahabang espada na tumatagos. Kumalabog. Binunot ni John T. Ridge ang kanyang espada ng kasing bilis ng kidlat. Ang unang atake. Lumipad ang mga kislap kahit saan. Kumalabog. Marahas na inilunsad ni Julius Reed ang pangalawang atake. Ang ikatlong atake. Bawat suntok ay may taglay na puwersang sumire sa lahat. Simple lang. Simple lang. Isang hampas, 1,000 libra. Ang pagiging simple ang siyang diwa ng dakilang daan. Walang magarbong galaw si Julius Reed, nakikibahagi sa isang labanan na gumagamit ng purong lakas. Pagkatapos ng 3 hampas, ang panloob na mundo ni John T. Ridge ay naging kasing gulo ng isang tumaob na ilog. Pero wala nang oras para mag-isip. Muling bumuhos ang ika-4 na atake. Ang ika-5 atake, kuwit. Nang pinakawalan ang ika-8 atake, damyugo ang mga butas ni John T. Ridge, at bahagyang nanginig ang kanyang kamay na may hawak na espada. Hindi siya binigyan ni Julius Reed ng pagkakataong huminga ng malalim. Isa pang hampas ang sumunod sa bawat nauna. Dumating sila na parang sunod-sunod na alon, magulong at walang humpay. Sa katunayan, mula pa sa unang suntok, napunta na sa depensa si John T. Ridge. Kumalabog. Ang ika-9 na atake. Natisod patalikod si John T. Ridge. Isang bibig na puno ng dugo ang bumulwak. Nahulog sa lupa ang longsword na hawak niya. Ang susunod na sandali, tumagos ang longsword sa hangin. Mga katawang hiwalay sa kanilang mga ulo. Yumuko si Julius Reed upang buhatin ang ulo ni John T. Ridge, inilagay ito sa supot na tela sa kanyang kaliwang kamay, at bahagyang lumingon. Sa harap niya, ang mga martial artist na naging arrogant kanina lang. Baka sa kanilang mga mukha ang takot. "Wala itong kinalaman sa amin." Lumuhad sila at nagmakaawa para sa awa. Kapag bumagsak ang isang avalanche, wala ni isang snowflake ang inosente. Dahan-daang itinaas ni Julius Reed ang kanyang kanang kamay at galit na inilabas ang kanyang espada. Lumipad ang sword chi. 12 ng mga bangkay ang naiwan sa lupa. Bam! Tunog. Tumunog ang kampana. Itinaas ni Julius Reed ang kanyang ulo patungo sa pinagmumulan ng tunog ng kampana. Ang pagtunog ay hudyat na kalahating oras na ang lumipas. Opisyal nang magsisimula ang Dragon Slayer Conference. Si Julius Reed, hawak ang telang supot sa kaliwang kamay at ang Grand Cyclonite Sword sa kanan. Dahan-daang humakbang patungo sa Medicine King Valley. At sa braso niya, halos lumitaw na ang mga pinong linya na kumakalat mula sa singsing ng Hari ng Dragon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1107, dumarating ang bagyo. Ang nakapapasong araw ay nakabitin ng mataas sa kalangitan. Malakas na umihip ang hanging kanluran. Sa loob ng Medicine King Valley, dumagsa ang mga tao. Sa maluwang na patio, mahigit 1,000 tao ang nakaupong siksikan. Sila ay nagmula sa 78 organisasyon, na naglakbay mula sa lahat ng sulok ng bansa patungong Medicine King Valley upang dumalo sa Dragon Slaying Assembly. Bumuo ng bilog ang karamihan. Sa pinakagitna, mayroong isang tulos na 5 metro ang taas. Nakatali sa tulos si Nelson. Ang babaeng ito, na kilala bilang consort ng Mad Dragon, ay malapit ng isakripisyo. Sa sandaling ito, pumutok ang mga labi ni Nelson at ang kanyang kutis ay putlang-putla. Ang matinding init ay naging sanhi ng kanyang pagkatuyo ng katawan.
Ang dating mahirap talunin na santa ng Asher Mountain ay halos nahihilo na ngayon. Pero kahit na kinaladkad na siya palabas, hindi pa niya nagagalaw ang mangkok ng tubig na iniwan ng hari ng gamot. Maaaring patayin ang mga sundalo ngunit hindi kailanman mapahiya. Isang matigas ang ulong espirito ang lubusang nagpahid ng dugo ng mga taga-Asher Mountain. Lahat ng mga disipulo ng Marshall Gate sa Medicine King Valley ay pinakilos, nakatayo sa paligid ng bakuran, inatas ang panatilihin ang kaayusan at gabayan ang mga bisita. At sa loob ng pangunahing bulwagan, casual na nakatayo si Lazaro Ellsworth na nakakuyom ang mga kamay sa likod, nakangiti habang nakatingin sa halos libong tao sa ibaba. Dose-dose ng mga bandila na kumakatawan sa kani-kanilang kapangyarihan ang iwinagayway sa hangin. Sa loob ng patio ng Medicine King Valley, isang dagat ng mga ulo ang lumutang, mga taong may iba't ibang kulay ng balat at kasuotan ang nagtipon. Ang sigla naman ng eksena. NUO, S Omicron. Sa ilalim ng kalangitan, kakaunti lang ang mga sekta na may impluwensya ng Medicine King Valley. Ang hari ng mga gamot, na nakasuot ng itim na roba na Uchigek na sumisimbolo sa kapangyarihan, ay itinuro ang halos libong tao sa looban, mula sa mas maliliit na organisasyon sa mundo ng martial arts hanggang sa mga pangunahing sekta tulad ng Shoe Mountain at Sky Slaughter Sect, sa isang pagkaway lang ng aking braso, lahat ay nagtitipon bilang tugon mula sa buong mundo. Ang mga kilalang organisasyon sa mundo ng martial arts ay maaaring nagpadala ng kanilang mga pinuno o ng kanilang mga pangalawang pinuno. Ang ganitong eksena ay labis na nagpasigla sa hari ng mga gamot. Wala lang ito. Mahinang tumawa si Lazaro Ellsworth. Hintayin mo na lang na muling ipanganak ang Diyos ng mga gamot, mas magiging dakila ang palabas. Itinaas niya ang kanang kamay niya, itinuro ang mga taong nasa ibaba na pabulong na nag-uusap. Ngayon, karamihan dyan sa baba ay galing sa mundo ng martial arts. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ng mundo ay nagmumula sa mga sekta. Kapag nabuhay na maguli ang Diyos ng mga gamot, gusto kong lahat ng sekta sa silong ng langit ay pumunta at magbigay pugay. Nagsalita siya ng may excited na tono. Inaabangan na ng puso niya ang araw na iyon. Sa loob ng daan-daang taon, sa loob ng maraming siglo, ang Diyos ng medisina ay nababalot ng yelo sa loob ng Boulevard Mountain, hinihigop ang mapait na malamig na hangin habang pinapabata ang napakaraming mahahalaga at kamangha-manghang mga gamot. Ang lakas niya ay matagal nang nalampasan ang dating siya. Hindi pagmamalabos ang pagsasabing hindi siya matatalo. Tila malapit na ang kaluwalhatian ng Medicine King Valley. Bam! Tunog. Tumunog ang isa pang kampana. Kataas-taas ang elder, ako ang mangganguna sa kaganapan. Lumingon ang hari ng medisina, yumuko ng malalim kay Lazaro Ellsworth. Pagkatapos, kasabay ng marahas na pagwawalis ng kanyang manggas, humakbang siya papunta sa 81 baitang sa harap ng malaking bulwagan ng Medicine King Valley. Patungo sa patio. Nabalitaan kong si Luckiero mula sa Shoe Mountain ay personal na pumunta sa Medicine King Valley. Isa siya sa nangungunang 10 nasa listahan ng mga Grandmaster, walang kapantay sa ilalim ng langit. At nariyan si John T. Ridge mula sa Sky Slaughter Sect, pantay ang laban ng dalawang iyon. Sa presensya nila, tiyak na mapapahamak si Mad Dragon. Kung ako ang tatanungin mo, kagagawan iyon ng Mad Dragon. Matagal nang nangingibabaw ang Seven Clouds Academy sa mundo ng martial arts, at hindi kailanman nakikialam sa mga sekta. Pero ngayon, isa-isa na niyang pinatay ang mga young masters ng Shoe Mountain at Sky Slaughter Sect, hindi ba't parang paghingi na lang iyon ng kamatayan? Nagtipon-tipon ang mga tao mula sa iba't ibang pangunahing paksayo ng martial arts, nag-uusap-usap. Bagamat sila ay mga dominanti sa kanilang sariling karapatan, lahat sila ay may malalim na paggalang sa mga sekta. Ngayong narinig nilang dalawa sa nangungunang 10 Grandmaster ang papunta sa Medicine King Valley, puno ng pananabik ang kanilang mga puso. Ang mga Grandmaster na nakita na nila dati, mga organisasyon tulad ng Organisasyong Dragon ni Deep Cold, tiyak na lahat ay may mga Grandmaster na naninirahan. Gayunpaman, ang mga Grandmaster na kabilang sa nangungunang 10 sa mundo ng martial arts ay hindi mga ordinaryong tao. Sa loob ng kanilang mga sekta, ang mga individual na ito ay tinutukoy bilang mga dakilang Grandmaster. Sa isang pitik lang ng kanilang mga kamay o paa, kaya na nilang pumatay ng hindi nakikita. Si Luckiero ay kilalang-kilala sa pagiging kakilakilabot, pinuri bilang isang mahiwagang sword daw.
Mas likas na may talento si John T. Ridge, namumuno sa isang lahi sa loob ng Sky Slaughter sect at nag-iwan ng hindi mabilang na mga alamat. Kung ang Seven Clouds Academy ay nasa tugatog pa lamang ng kanyang tagumpay, at ang Mad Dragon ay napakayabang na minamaliit ang lahat, maiintindihan ko. Pero ngayon, matapos mawala sa mundo ng martial arts sa loob ng 4 na taon, ang Seven Clouds Academy ay naghahanda pa lamang na muling lumitaw at nakasakit na ng 2 pangunahing sekta, hinahanap ba nila ang sarili nilang kamatayan? May isang taong nanguyam ng may pagwawalang bahala, naniniwala ba talaga siya na ang mga tao mula sa mga sekta ay kasing dali lang apihin gaya natin? Malamang na medyo naging arrogant na si Mad Dragon. Pero maganda rin ito, dahil may 2 Grandmaster na, hindi na tayo kailangang mag-alala. Kung hindi, ang pagsikat ng Seven Clouds Academy ay magiging isang nakakatakot na bagay. Ang mga miyembro ng Starlight Group ay minsan nang nakaranas ng matinding pagkatalo noong tinutugis nila ang Seven Clouds Academy. Ngayon, nang marinig na nasaktan ng Mad Dragon ang mga sekta, hindi nila maiwasang matuwa sa kasawian. Kung hindi lang dahil sa rally ng mga piling tao, ang amo ko mismo ang lalabas mula sa kanilang pag-iisa at papatayin si Mad Dragon. Ang pangalawang pinuno ng Shadowgate ay gumawa ng kilos na parang hinihiwa ang lalamunan, ang mukha ay puno ng puot. Mga traidor sila. Kapag muling bumangon ang Seven Clouds Academy, tiyak na maaapektuhan sila ng husto. Mga Ginoo, noon lang, dahan-daang umakyat sa plataporma ang Medicine God, kasama ang 12 ng mga disipulo ng Martial Gate. Nabalot ng katahimikan ang buong venue. Isang malaking karangalan para sa Medicine King Valley ang makipagtulungan sa mga kapwa practitioner mula sa buong mundo. Ang Diyos ng Medisina ay nakasuot ng masalimuot na koro ng kulay lila ginto at isang itim na damit na may disenyong ginto. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, nakatayo sa plataporma, nakatingin sa ibaba, at sumigaw ng may pananabik, hindi makatao ang Mad Dragon, matagal nang pinapatay ang ating mga kapantay. 10 taon na ang nakalilipas, ako ay nag-iisa sa lambak, walang kamalay-malay sa kaguluhan sa labas. Pagkalabas ko sa aking pag-iisa, talo na ang Seven Clouds Academy. Matatag na tumingin sa paligid ang Diyos ng Medisina at ipinahayag, ang isang doktor ay dapat magkaroon ng pusong mahabagin. Ang panghabang buhay na hiling ng Medicine King Valley ay ang maging malusog ang lahat ng tao sa mundo. Gayunpaman, may isang taong hindi matuwid ngayon, kaya dapat sumulong si Medicine King Valley upang lipulin si Mad Dragon. Lipulin ang baliw na dragon. Halos 1,000 tao sa ibaba ang sabay-sabay na sumigaw. Nakakapangilabot at nakakabingi ang tunog. Pagkatapos ng kalahating minuto, itinaas ng Medicine God ang kanyang kamay bilang senyales, at sa wakas ay tumahimik ang karamihan. Sa pagtitipong ito, pinagsasama-sama ng Medicine King Valley ang isang grupo ng mga kilalang bayani. Dumating ang mga piling practitioner at mga senior sec para suportahan kami. Dito ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Pagkatapos magsalita, bahagyang yumuko siya. Nasaan sina Elder Laquiero at Elder John T. Ridge? Sinuri ng Medicine God ang mga tao sa ibaba, habang kinukusot ang mga mata. Sa komperensyang ito ng pagpatay ng mga dragon, ang mga pinakamahuhusay na miyembro ay sina Laquiero mula sa Boulevard at John T. Ridge mula sa Sky Slaughter sect. Ang kanilang katayuan at posisyon ay kapantay ni Lazaro Ellsworth. Sa nangungunang 10 martial artist, wala silang kapantay. Gayunpaman, hanggang sa sandaling ito, ang Diyos ng Medisina ay hindi pa nakatanggap ng anumang ulat mula sa mga disipulo. Ang Boulevard at ang Sky Slaughter sect ay parehong matataas na sekta, kilala sa pagtupad sa kanilang mga pangako. Noong araw na natanggap nila ang tawag, nagpadala na sila ng mga tao. Malapit nang magsimula ang seremonya, paanong hindi sila nakarating? Hindi ko sila nakita. May sumigaw mula sa ibaba mula sa komunidad ng martial arts. Kung ganoon nga, sandali lang tayo. Maaaring naglalakbay ang 2 Grandmaster mula sa malayo at darating ng medyo huli. Bahagyang kumunot ang noo ng Medicine God at sinenyasan ang isang disipulo sa tabi niya. Guro, nakatanggap kami ng ulat 1 oras ang nakalipas na sina Elder Laquiero at Elder John T. Ridge ay nakarating na sa labas ng Medicine King Valley. Nagsalita ang disipulo, siya ang responsable sa pakikipag-ugnayan sa mga sekta at sinusubaybayan ang mga galaw ng 2 pangunahing sekta. Kung ganoon,
Huwag na tayong magtagal pa. Tumingin ang Diyos ng medisina sa pasukan ng lambak at huminga ng malalim, nakatanggap ako ng balita na dumating na ang dalawang Grandmaster. Sa ngayon, nananatili sila sa labas ng Medicine King Valley. Ngayon, ako mismo ang susunugan ang babaeng ito sa tabi ko bilang handog para sa ating engranding seremonya. Pagkasabi niya nito, inilahad niya ang kamay at malamig na tumitig kay Nelson. At mabilis na inabutan siya ng mga disipulo ng Medicine King Valley ng isang sulo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1108, Guro, Markang Paywa. Sa gitnang patio, sa ibabaw ng plataporma. Nakatali si Nelson sa tulos, na may nakaayos na panggatong sa ibaba. Nabasa na ng gasolina ang panggatong. May hawak na sulo ang hari ng medisina, tumangala, at tinitigan ang matigas ang ulong babae sa tulos. Hindi inaasahang tuwa ang naramdaman niya. Sa piitan, ininsulto siya ni Nelson. Naisip niya na ang pag-ihaw sa kanya sa isang mabangis na apoy ay maaaring magpalunok sa kanya ng kanyang kapalaluan at magpainom sa mangkok ng tubig. Pero nadismaya siya, at galit na galit pa. Ngayon, sindihan na niya ang sulo. Iniisip si Nelson na sinusunog ng buhay sa apoy, posibleng naglalabas ng mga nakakadurog ng pusong sigaw. Nakaramdam ng matinding kasiyahan ang hari ng medisina. Ang baluktot na kaisipang ito ang nagpadila sa kanya at dahan-daang nagtaas ng sulo. Sunugin mo siya. Mula sa ibaba, isang sigaw ang umalangaw mula sa libu-libong boses. Kahit na isa lamang siyang babae. Dahil lang sa may kaugnayan siya kay Mad Dragon, kinamumuhian na siya ng husto ng mga taong ito. Gusto na siyang patayin ng lahat. N-on-0, S.O. Mayroon ka bang mga huling salita? Humakbang pasulong ang hari ng gamot, malamig na ngumisi, o baka naman, pinagsisisihan mo ba ang pagiging kasama ni Mad Dragon? Kung sasabihin mong kinasusuklaman mo si Mad Dragon, baka i-consider ko. Tumigil siya sa kalagitnaan ng kanyang sasabihin. Isaalang-alang ang isaalang-alang ang paggamit ng mas malaking apoy. Gusto niyang ipahiya si Nelson. Para ipahiya ang matigas ang ulong babae sa harap niya. Bilang pinuno ng Medicine King Valley, lubos na ipinagmamalaki ang Medicine King, at kakaunti ang nang ahas na magsalita sa kanya ng ganoon. Pero hindi umimik si Nelson. Nakatitig lang siya ng masama, ang mga mata ay nakatuon sa hari ng mga gamot. Ang tinging iyon ay nagparamdam ng kaunting pagkailang sa hari ng gamot. Hindi mabait ang baliw na dragon, pinatay niya ang libu-libong kapatid ko. Ngayon, susunugan ko ang kanyang babae sa Medicine King Valley, upang ipatupad ang hustisya para sa langit. Pagkatapos niyang magsalita, sa gitna ng malalakas na sigaw, dahan-dahan niyang itinulak ang sulo. Hari ng medisina, matandang magnanakaw ka. Manggahas kang sakta ng isang tao mula sa Asher Mountain. Whoosh! Oy, Sus Mariosep, saka lang. Isang nakasisilaw na liwanag ng espada ang sumiklab, diretso patungo sa hari ng gamot. Guro, mag-ingat kayo. Sumugod pasulong ang disipulong pinakamalapit sa hari ng medisina. Puff! Palihis na guhit tuldok. Ang susunod na sandali, tumagos ang liwanag ng espada sa katawan. Ang disipulong iyon ay nagtalsikan ng ambon ng dugo at bumagsak sa lupa. Patay agad. At nahulog din ang tanglaw sa kamay ng hari ng medisina. Sino yan? Galit na galit siyang sumigaw, paano ka nagtangkang tumakbo ng walang kahirap-hirap sa Medicine King Valley? Ito ang banal na madre ng katimugang dagat. Nako. Isang babaeng nakasuot ng berdeng bestida ang lumapag sa plataporma. Sa isang hampas lang ng espada, naputol niya ang mga lubad. Si Nelson, na nakawala mula sa kanyang mga tali, ay bumagsak sa mga bisig ng babae, ang mga mata ay kumikislap sa luha. Guro, mahinang tawag niya. Ang mga gamot, kasama ang mataas na lagnat, ay nagdulot ng labis na panghihina kay Nelson. Girl, nandito ang amo mo, walang makakagalaw sayo. Nakabaligtad ang espada ng Southern Sea Divine nun, ang mga mata ay puno ng galit. Hari ng medisina, nang ahas kang saktan ang Asher Mountain. Hindi ka ba natatakot na sa isang sandali ng galit, baka magpadala ako ng 3,000 disipulo para patagin ang inyong Medicine King Valley? Itinaas niya ang kanyang espada, itinutok ito sa hari ng gamot, ang buhay mo ay mawawala. Asher Mountain,
Isang paksayo na ng ahas pang makipagdigma sa 10,000 Mountain Alliance noon. Lalo na't isa lang itong simpleng Medicine King Valley. Pagkatapos niyang magsalita, agad na umatake ang Southern Sea Divine nun gamit ang kanyang espada. Nakaiwas ang hari ng gamot sa takot, ngunit hindi pa rin siya nakatakas at napunit ang kanyang damit. Swoosh! Susmariosep! Pagkatapos noon, sumipa palabas ang Southern Sea Divine nun, dahilan para matamba ang Medicine King mula sa plataporma sa isang kaawa-awang kalagayan. Ang eksenang ito ay nag-iwan sa mga manunood ng pagkagulat at pagkalito. Sino ang babaeng ito? Ang lakas ng loob mo. Tiningnan ng hari ng medisina ang kanyang punit na damit, ang kanyang mukha ay namumutla sa galit. Ngayon, lahat ng bayani ng mundo ay narito, balak mo bang makipag-away sa lahat? Labis siyang nagulat, taga-Asher Mountain si Nelson. Ang bundok Azor ay mahilig sa digmaan at kilalang kilala. Pero hindi rin naman matatalo ang Medicine King Valley. Lalo na hindi ngayon. Markang Paiwa. Hindi mabilang na tao sa ibaba ang nanunood. Bukod dito, sina Locklearo at John T. Ridge ang namamahala sa sitwasyon. Kahit nakahanga-hanga ang Asher Mountain nun, hindi niya kayang talunin ang dalawa sa nangungunang 10 Grandmaster sa Heavenly Rankang. Tiyak ang pagkatalo. At kumusta naman ang bundok Asher? Kung sino man ang maglakas loob na makialam kay Mad Dragon ay dapat mamatay. Dapat meron nito ang Divine Dragon Tripod, Medicine King Valley. Ang mundo, bahagyang sumangot ang Asher Mountain nun, habang nakatingin sa halos 1,000 tao sa ibaba, at may paghamak na sinabi, isang grupo lang. Noon, kayang-kaya silang tapaka ng Seven Clouds Academy, sa tingin mo ba ay mababaligtad nila ang sitwasyon sa loob ng ilang taon? Matandang babae. Malaking usapan yan. Sumisirit. Sa ibaba, may bumangga sa mesa at tumayo. Hindi mo kami sineseryoso, sa tingin mo ba talaga ay vegetarian ang Deep Cold? Mabilis na itinaas ng direktor ng Deep Cold ang bunganga ng nakatagong kahon ng armas. Kumakaluskos. Hinayla ang trangka ng nakatagong kahon ng armas. Magalang ang galaw, pino ang metodolohiya. Sumisirit. Mga pana, marahas na pinaputok. Whoosh! Oy! Susmariosep! Inilapag ng Asher Mountain nun si Nelson sa lupa at biglang sumugod. Kumalabog. Tinamaan ng longsword ang mga pana, na nagpasiklab ng isang kislap ng liwanag. Ito, bahagyang natigilan ang direktor at muling hinayla ang trangka ng nakatagong kahon ng armas. Sa loob ng Deep Cold, binansagan siyang 1,000 milya ang tumatagos sa puno. Ang pamamaraan niya gamit ang hidden weapon box ay nakapasok sa top 3 nanograms organisasyon. Bukod pa rito, ang nakatagong kahon ng armas na nasa kanyang kamay ay espesyal na binago, ang lakas at katumpakan nito ay kamangha-mangha. Sumisirit, ang Asher Mountain nun ay humampes gamit ang isa pang espada. Nabasag na naman ang mga pana. Sumisirit, kumalabog. Ang mga pana, pagkatama sa talam, ay agad na nagbago ang direksyon ng kanilang pagtama. Kumakaluskos. Namuo ang malamig na pawis sa noo ng direktor. Kakahila pa lang niya ng trangka, pero hindi pa niya nabubuksan ang mekanismo. Puchi! Naabot na siya ng Asher Mountain nun at pinabagsak gamit ang kanyang espada. Tumalsik ang dugo. Nagkalat ang nakatagong kahon ng armas sa lupa. Sa dating maingay na patio, ngayon ay nabalot na ng matinding katahimikan. Patak-patak, tumulo ang dugo mula sa longsword sa kamay ng Asher Mountain nun. Sino pa ba? Lumingon siya, tiningnan ang libu-libong tao sa pinangyarihan, gusto kong patayin ang hari ng mga gamot, kung mayroon man sa inyo na gustong pumihil sa akin, humakbang kayo papunta rito. Madre sa bundok ng Asher. Isang malakas na boses, parang kampana na tumutunog, ang umalangaw-ngaw. Ang lakas ng loob mong maging mapangahas sa Medicine King Valley ko. Habang nagsasalita siya, sina Lazaro Ellsworth at Atticus Ellsworth ay lumilipad sa ere. Sa ibaba, ilang libong tao ang sabay-sabay na bumunot ng kanilang mga sandata. Sa mundo ng martial arts, lahat sila ay kilalang mga powerhouse. Sa sandaling ito, hindi nila matatanggap ang kahihiyan. Kung gayon, ituloy mo na. Hindi nagatubili ang Asher Mountain nun at sumugod gamit ang kanyang espada. Kapatid na apprentice, patayin mo ang babaeng iyan. Inihagis ni Lazaro Ellsworth ang kanyang manggas, sabay turo kay Nelson, kumusta naman ang Asher Mountain?
Nang ahas na saktan ang Medicine King Valley, walang duda na mapapahamak. Hindi madaling magalit ang matandang madre, kaya gumawa siya ng paraan. Mabilis na laban, mabilis na desisyon. Habang nagsasalita siya, biglang sumulpat si Atticus Ellsworth, at lumapit mismo sa harap ni Nelson. Madre, papaalisin ko muna ang apprentice mo. Marahas niyang itinaas ang kanang kamay niya, handa na itong ibagsak. Tumigil ka. Ang Asher Mountain nun, na siyang unang sumusugod kay Lazaro Ellsworth, ay tumakbong parang baliw patungo kay Atticus Ellsworth. Sinakop ang puwang na ito, humakbang pasulong si Lazaro Ellsworth at sumugod gamit ang kanyang palad. Ang malakas na hangin ng palma ay may dalang momentum na kayang tanggayan ang lahat. Pinagdikit ng Asher Mountain nun ang kanyang mga ngipin at biglang itinulak ang kanyang longsword pasulong. Sumisirit. Pinilit ng talam ng espada si Atticus Ellsworth na umatras, ngunit malakas na tinamaan ng palad ni Lazaro Ellsworth ang likod ng Asher Mountain nun. Sumirit, bumulwak ang dugo, lumuhad ang Asher Mountain nun sa isang tuhod, sinusuportahan ang kanyang katawan gamit ang longsword, at tumingin ng malamig sa dalawang Supreme Elder mula sa Medicine King Valley sa harap niya. Tunay nga, kasuklam-suklam. Kung naging harap-harapan lang sana iyon, hindi sana siya natalo ng ganoon kadali ng dalawa. Ngunit dahil inaatake ni Atticus Ellsworth ang halos hingal na si Nelson, wala nang ibang pagpipilian ang Asher Mountain nun. Walang pakialam ang Asher Mountain sa bagay na ito. Pero, kinailangan mong makialam. Tumayo si Lazaro Ellsworth sa harap niya, malamig na sinabi, maaari kitang palayain, ngunit ang babaeng ito sa likuran mo ay dapat manatili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1109, Ako, nandito ang husay sa pakikipaglaban ng Asher Mountain ay kahanga-hanga, hindi napigilan ni Atticus Ellsworth na mag-ingat. Ang taong nasugatan niya ay ang Panginoon ng Asher Mountain. Kung tunay niyang napatay ang Diyosa ng Timog Dagat, tiyak na haantong ito sa isang pagtatalo. Isang mahirap na alitan. Alam ng lahat na ang Asher Mountain ay mapang-ipang. Mula sa Panginoon hanggang sa pinakamababang ranggong mga disipulo, lahat ay ipinanganak para sa labanan. Ang ganitong sekta ay hindi dapat paglaruan ng karaniwang tao. Bagamat ang Medicine King Valley ay isang sekta rin, kinailangan nilang isaalang-alang ang katotohanan ito. Hindi bababasa, hanggang sa muling mabuhay ang Diyos ng Medisina, hindi nila mapapatay ang Panginoon ng Asher Mountain. Matandang magnanakaw. Huminga ng malalim ang Diyosa ng Timog Dagat at dahan-daang tumayo mula sa entablado. Dahan-dahan niyang pinunasan ang sariwang dugo sa sulok ng kanyang bibig at tumingin sa dalawang Supreme Elders ng Medicine King Valley, mayroon na bang sumuko mula sa Asher Mountain. Nang marinig ito, bahagyang tumaas ang kilay ni Atticus Ellsworth. Tila totoo na walang mga disipulo ng Asher Mountain ang sumuko. Anong ibig mong sabihin? Itinuro niya ang Diyosa ng Timog Dagat. Ngayon, kami ng Medicine King Valley ay taos-pusong inaanyayahan ang mga bayani na paksain ang Mad Dragon. Hinahamon na ng panghihimasok mo sa Medicine King Valley ang kita ko. Bukod pa riyan, nakapatay ka pa ng bisita at nasugatan ang Medicine King ng Medicine King Valley. Bundok ng asol, huwag kang masyadong maging mapangahas. Medyo nalubog sa isang problema si Atticus Ellsworth. Ayaw niyang patayin ang Diyosa ng Timog Dagat maliban na lang kung talagang kinakailangan. Pero, kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, tila walang balak umalis ang Diyosa ng Timog Dagat. Huwag kang maging walang utang na loob. Matalas din na nagsalita si Atticus Ellsworth. Samantalahin mo ang pagkakataong ito para umalis bago pa dumating ang mga puwersa ng Solan Mountain at Sky Slaughter Sect, kung hindi, kapag nandito na ang parehong sekta, hindi ka na makakaalis kahit gusto mo pa. Kung kailangan mang mamatay ang Diyosa ng Timog Dagat, hindi ito maaaring mapunta sa Medicine King Valley. Magiging abala ito. Tumigil ka na sa pagsasalita ng mga walang kwentang bagay. Dahil sa mga banta ng dalawang kataas-taasang matatanda, itinaas ng Diyosa ng Timog Dagat ang kanyang mahabang espada, nangangahas ka bang labanan ako ng patas at tapat? Anong klaseng tao ang gumagamit ng palihim na pag-atake mula sa likuran? Patayin mo siya. Sa ibaba, ang mga miyembro ng Deep Cold ay umungal ng malakas. Ang kanilang pinuno sa pakikipagsapalaran na ito ay hinati sa kalahati ng Diyosa ng Timog Dagat. Hindi kayang tiisin ni Deep Cold ang ganoong kahihiyan. Patayin.
Umakyat sa entablado ang Deputy Commander ng Shadowgate, dala ang isang mahabang saber. Lahat tayo ay panauhin. Ginulo ng sampa ang babaeng ito ang ating mga plano at pinatay ang ating mga kapatid mula sa malalim na sipon. Itinaas niya ang bakal na sable, itinuro ang Diyosa ng Timog Dagat, kung hindi natin siya papatayin, ang ating panloob na puot ay hindi kailanman mapapawi. Patayin. Sa likuran niya, sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang mga miyembro ng Underworld. Niyanig ng kanilang mga sigaw ang kalangitan. Hari ng medisina, kung maaaring patayin ang Mad Dragon, bakit hindi ang babaeng ito? Bahagyang kumaibot ang bibig ng Deputy Commander ng Shadowgate, kung hindi ka abala na kumilos, gagawin ko. Bundok na asol. Natural lang na narinig nila iyon. Hindi nila inaasahan na may koneksyon pala si Mad Dragon sa Asher Mountain. Dahil dyan, kailangang mamatay ang Diyosa ng Timog Dagat. Kung hindi, kung ang matandang babaeng ito ay bumalik sa Asher Mount at humingi ng ganti sa Taglagas, hindi ba sila magdurusa? Kung hindi aalalahanan ng mga tao ang kanilang sarili, magsasama-sama ang langit at lupa para sirain sila. Patayin. Sa ibaba, lalong lumakas ang mga tawag. Naipit si Atticus Ellsworth sa pagitan ng bato at matigas na lugar. Pumatay, o hindi pumatay? Nasaan sina Great Grandmaster Lockyer at John T. Ridge sa mga sandaling ito? Lumingon siya at sumigaw. Base sa oras, dapat ay malapit na silang makarating sa Medicine King Valley. Nahihiyang sagot ni Medicine King. Guti-guti at punit na ang kanyang itim at gintong damit. Kung ganoon nga, huminga ng malalim si Atticus Ellsworth, kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Ang kalakaran ay lampas sa kanyang kontrol, walang kalayaan. Ang mga makapangyarihang nilalang sa ilalim ng lupa ay may napakalaking impluwensya. Kung hahayaan niyang umalis ang Diyosa ng Timog Dagat, maaaring bumagsak ng husto ang reputasyon ng Medicine King Valley. Matandang magnanakaw, hindi pa ako patay. Hinampas ng Diyosa ng Timog Dagat ang kanyang espada, diretsyong tinutok sa kanya. Kung ang palihim na pag-atake ni Atticus Ellsworth ay laban sa isang ordinaryong tao, malamang ay napatay na sila agad. Ngunit maging ang Diyosa ng Timog Dagat, pagkatapos ng gayong marahas na suntok, ay nagtamo ng malubhang pinsala. Ang lakas niya ay lubos na nabawasan. Putok. N-Omicron o si Omicron. Hinampas ni Atticus Ellsworth gamit ang isang palad at inagaw ang espada gamit ang isang kamay. Tumama ang siko niya sa balikat ng Diyosa ng Timog Dagat. Ang Panginoon ng Asher Mountain ay napatalsik paatras, at malakas na bumagsak sa dingding ng entablado. Patuloy ang pag-agos ng sariwang dugo mula sa bibig niya. Guro, mahinang inilahad ni Nelson ang kanyang kamay, habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi at bumagsak sa lupa. Gusto niyang gumapang ngunit hindi niya magawa. Wala siyang lakas. Ayos lang, nandito na ang amo mo. Itinulak ng Diyosa ng Timog Dagat ang sarili pataas gamit ang halos maduraj niyang katawan, ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang unti-unting gumapang patungo kay Nelson. Hanggat nandito ang iyong Panginoon, walang sino man ang maaaring manakit sa iyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Siya ang minamaliit ang kanyang kalaban at nabigla. Kung hindi dahil sa palihim na pag-atake, hindi sana siya natalo ng ganito kalungkot. Napakalalim ng pagmamahala ng guro at disipulo. Tinuro ng Deputy Commander ng Shadowgate ang kanyang ilong at lumapit dala ang kanyang steel saber. Matandang babae, hindi mo ba gustong iligtas ang iyong disipulo? Dinilaan niya ang kanyang mga labi at dahan-daang itinaas ang bakal na sable, kung gayon, hahayaan kitang manood, habang pinuputol ko ang ulo ng iyong disipulo sa harap mismo ng iyong mga mata. Ang lakas ng loob mo. Muntik nang maduraj ang ngipin ng Diyosa ng Timog Dagat. Nag-aalab ang mga mata niya sa matinding puot. Siyempre, maglakas loob ako. Tinapakan ng Deputy Commander ng Shadowgate ang braso ng South Sea Goddess, unti-unting pinatindi ang presyon. Matandang babae, bubunutin ko na ang kutsilyo ko. Nabalot ng nakakatakot na ungol ang mukha niya. Tinatapakan ang braso ng South Sea Shamaness, napakasakit, ngunit ayaw pa rin niyang magsalita. Sino mang manggahas na sumalungat sa ating kolektibong kagustuhan, iisa lamang ang kanilang kapalaran, isang walang patutunguhan. Lumingon si Lazaro Ellsworth, ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang likuran habang nakatingin sa ibaba, kung ano ang nangyayari sa Asher Mountain,
ganoon din sa Mad Dragon. Patayin. Sa ibaba, isang dagandong na parang hampas ng mga alon ang dumagundong. Guro, mariin na ipinikit ni Nelson ang kanyang mga mata, sinusubukang ikuyom ang kanyang mga kamay, ngunit wala man lang siyang lakas para doon. Desperasyon. Ngayon, umungol ang pangalawang pinuno ng Shadowgate. Ako mula sa Shadowgate ang personal na magpapadala sa babae ni Mad Dragon sa kanyang kamatayan. Tapos sinabi na, itinaas ang mahabang talam. Natahimik ang buong eksena. Halos 1,000 pares ng mga mata ang nakatitig ng mahigpit sa figure sa plataporma. Sa kutsilyong bakal na nasa kamay ng pangalawang pinuno ni Shadowgate. Mamatay ka. Naningkit ang mga mata ng Deputy Commander, isang mabangis na liwanag ang sumilay sa kanyang mukha. Putok, nang akmang iwawagayway na ng pangalawang pinuno ni Shadowgate ang kanyang espada. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw, dahilan para manginig ang lahat. Sinundan nila ang tunog hanggang sa pinagmumulan nito. May usok na pumailan lang sa pasukan ng Medicine King Valley. Ito ay, iyon ang mabigat na bakal na tarangkahan, na tuluyang gumuho. Sa ilalim ng bakal na gate, ang mga disipulo ng Marshall Gate na nakabantay ay nakalibing sa alikabok. Nadurog at naging parang duguan. Anong nangyayari? Sa ibaba, naganap ang kabuluhan. Pinaikit ni Lazaro Ellsworth ang kanyang mga mata, nakatitig sa nagbubunten na alikabok. Ilang sandali pa, isang figure ang dahan-daang lumitaw mula sa ulap ng alikabok. Ang bagong dating ay nakasuot ng maskarang gintong dragon. Sa kaliwang kamay niya, may hawak siyang isang supot na tela. Sa kanan niya, isang mahabang espada. Nandito siya, si Nelson, na nasa plataporma, ay nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang ilong at nanginig ang kanyang katawan. WHO. Medyo malabo ang paningin ng South Sea Shamanas. Ang lalaki ko. Halos bulong lang ang boses ni Nelson habang sinasabi niya ang mga salitang ito, at lumalabo na ang kanyang paningin dahil sa mga luha. Totoo ngang dumating na siya. Baliw na dragon. May sumigaw sa gulat. Ang lakas ng loob mong pumunta rito para hanapin ang kamatayan. Agad na nakilala ng mga tao mula sa ilalim ng lupa si Mad Dragon. Pero ngayon ay nasa Medicine King Valley na sila, kasama ang 1,000 miyembro ng kanilang pangkat, at ang proteksyon ng Supreme Elder ng Medicine King Valley. Higit sa lahat, mayroon silang Lucky Arrow at John T. Ridge, 2 ace card. Naisip kong ipasok ka sa bitag namin, pero kusa ka lang namatay, para hindi kami mahirapan. Nakatayo si Lazaro Ellsworth sa plataporma, may kislap ng pananabik sa kanyang mga mata. Ang Divine Dragon Tripod, madali lang kaya itong maabot. Kunin mo siya, sumigaw ang Diyos ng Medisina, at agad siyang pinalibutan ng mga disipulo ng Marshall Gate. Haha, baliw na dragon, alam mo ba kung sino ang nandito ngayon? Tumayo ang leader ng angkan ng Starlight Group mula sa kanyang upuan, dahan-daang lumapit kay Julius Reed, ang elder ng Mount Shu, si Lucky Arrow, at si Elder John T. Ridge ng Sky Slaughter Sect, ay dumating na sa labas ng Medicine King Valley. Para ka nang pumatay ng aso kung papatayin ka ng 2 Great Grandmaster. Oo nga, matagal mo nang pinangungunahan ang mundo ng mga patay. Pero nang ahas kang pukawin ang Mount Shu at Sky Slaughter Sect. Ngayon, dahil nandito ang 2 Great Grandmaster para personal kang patayin, tingnan natin kung paano ka makakatakas. Pahayag ng pangalawang commander ng Bundok Sulon kasabay ng malakas na tawa. Nakatakda na ang bitag. Sa isang iglap, lahat ng miyembro ng Underworld ay ngumiti. Kahit malakas si Mad Dragon, kaya ba talaga niyang talunin ang isang Great Grandmaster? Lumuhad ka lang at magpakamatay agad, at maaari ka nang mamatay ng may dignidad. Kung hindi, kapag dumating na ang mga matatanda, gugustuhin mong mamatay ka na lang. Itinuro ng pinuno ng Starlight Group si Julius Reed, at mariing pinagsabihan ito. Para bang buong kabaitan niyang ipinagkakalob ang kamatayan. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, nanatiling tahimik si Julius Reed. Dahan-dahan niyang itinaas ang kaliwang kamay niya. Ano na naman ang ginagawa niya ngayon? Susuko na ba siya? Itong bag na ito, para ba ito sa pagkuha ng sarili niyang bangkay? Umalangaw-ngaw ang tawanan sa mga tao sa ibaba. Noong unang panahon, kinatatakutan nila ang Mad Dragon. Ngunit ngayon, dahil alam nilang may 2 Great Grandmaster na paparating,
tila ang pagkamatay ni Mad Dragon ay tiyak na mangyayari. Kumalat ang ginhawa sa mukha ng lahat. Kumatok. Sa harap ng lahat, inihagis ni Julius Reed ang telang supot na hawak niya. Dalawang ulo ang bumagsak sa lupa. Ang biglaang pagbabago ng mga pangyayari ay nagpatahimik sa karamihan. Luckiero, John T. Ridge. Nakatitig si Lazaro Ellsworth sa dalawang ulong may bahid ng dugo sa lupa, ang kanyang mukha ay biglang namula. Nagsimulang manginig ang mga kamay niya nang hindi niya namamalayan. Yuto. Ang susunod na sandali, tumagos ang talam ng espada sa lalamunan ng clan leader ng Starlight Group. Pagkatapos ay humakbang ng malaki si Julius Reed, itinulak ang bangkay sa tabi. Tumangala siya, patungo sa plataporma sa itaas. Doon, hindi inaasahang nagtama ang mga mata nila ni Nelson. Nakarating na ako. Sa mga matang mapula dugo ni Julius Reed, nagngangalit ang gininto ang dragon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11:10, mga hindi inanyayahang panauhin malinaw at matalas ang boses ni Lazaro Ellsworth, at tumatak sa bawat tainga. Parang kidlat na nagmumula sa maaliwalas na kalangitan. Nawalan ng malay ang lahat dahil dito. Luckiero, John T. Ridge. Patay na. Ang dalawang ulong iyon sa lupa, sila ba ang pinakamalaking kalokohan nila? Sila ba ang mga tagapagligtas na inakala nilang papatay sa Mad Dragon? Ikaw. Nanlalaki ang mga mata ng Deputy Commander ng Sulan Mountain, nauutol habang nakaturo kay Julius Reed. Ang kamakailang pagpatay sa Starlight Group ay nag-iwan sa kanya ng matinding panginginig na hindi siya makapagsalita. Puchi, walang mga salitang kalabisan. Tumagos ang espada ni Julius Reed sa dibdib ng pangalawang commander ng Bundok Sulan. Pagkatapos, idiniin niya ito sa nakayukong mukha at itinulak pababa. Kumabog. Ang pangalawang commander ng Bundok Sulan, na kanina lang ay may kumpiyansang nagsasalita, ay nakahiga sa lupa. Isang malaking dami ng sariwang dugo ang umagos mula sa kanyang bibig. Pagkatapos ng maikling kumbulsyon, siya ay namatay. Malakas ang hangin galing sa kanluran. Sa pasukan ng patio ng Medicine King Valley, unti-unting nawala ang alikabok at ingay. Ang dating nakatayong mataas at maringal, na sumisimbolo sa katayuan ng Medicine King Valley. Ngayon ay mga durog na bato na lamang at isang kumpol ng sariwang dugo. Sa paligid nito, bahagyang makikita ang mga bangkay ng ilang disipulo ng Marshall Gate. Pero masyado silang napinsala para masabi. Sa loob ng patio, halos 1,000 tao ang tahimik. Mahigpit nilang hinawakan ang mga sandata sa kanilang mga baywang, basang-basa sa malamig na pawis. Ang ilan ay matagal nang namumutla ang mga labi. Halata ang takot sa kanilang mga mata. Baliw na dragon. Tumalon si Lazaro Ellsworth sa ere at lumapag sa looban. Tumingin siya kay Julius Reed at umungol, nangangahas ka bang pumasok sa Medicine King Valley ko nang walang pakundangan? Habang nagsasalita, hindi maiwasan ni Lazaro Ellsworth na sulyapan ang dalawang ulong nakahiga sa lupa. Habang tumatagal ang tingin niya, lalo siyang nakakagulat. Dalawang Grandmaster mula sa top 10 nanograms heavenly rankang, patay na ganito. Ang gaganda ng mga hiwa sa kanilang mga leeg. Napatay sa isang tama lang ng espada. Sama-sama kayong sumalakay. Patayin mo siya. Unti-unting nakabawi mula sa kanilang pagkabigla ang mga mandirigma mula sa mundo ng pakikipaglaban. Alam na alam nila, ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para patayin si Mad Dragon. Atake. Pinunasan ng pangalawang pinuno ng Shadow Gate ang malamig na pawis sa kanyang mukha at sumigaw. Kahit sinabi niya iyon, nanatili siyang nakatayo sa kinatatayuan niya. Walang nang ahas na gumalaw. Baliw na dragon, napakayabang mo talaga. Itinuro ni Lazaro Ellsworth si Julius Reed, ang ekspresyon ay matamlay, kahit hindi ko alam kung paano mo nagawang pugutan ng ulo ang mga Grandmaster na sina Luckiero at John T. Ridge, na ikinagalit ng Shoe Mountain at Sky Slaughter Sect, kahit hindi kita patayin ngayon, sa tingin mo ba ay mabubuhay ka pa? Ang Bundok Shoe ay isang nangungunang sekta na sineseryoso ang reputasyon nito. Sa loob ng libu-libong taon, bihira silang masangkot sa mga makamundong alitan sa mundo. Pero ngayon, sa pagkamatay ni Luckiero, na tinaguri ang mahiwagang nilalang ng Sword Down ng Bundok Shoe, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan sa sekta.
Naiisip ni Lazaro Ellsworth na sa loob ng bundok Shu ay may matinding galit at magpapadala sila ng mga Panginoon upang maghayganti. Ngunit hindi nagsalita si Julius Reed, sa halip, hinawakan niya ng mahigpit ang hawakan ng kanyang espada gamit ang dalawang kamay. Isang ningning ng balak na pumatay. Sa kanyang mga matang kulay dugo, tanging si Nelson lamang ang naroon. Wala nang ibang nakita. Ibagsak mo siya. Sa utos ng hari ng gamot, mabilis siyang pinalibutan ng mga disipulo ng Marshall Gate. Ito ang Medicine King Valley, kailangan nilang pangunahan ang pagsalakay. Sama-sama, atakehin. Bahagyang itinaas ni Julius Reed ang kanyang ulo, at sa unang pagkakataon ay nagsalita ito. Nagtama ang tingin niya at ni Lazaro Ellsworth. Kahit ang kataas-taasang elder ay nakaramdam ng panginginig sa kanyang puso sa tinging iyon. Hindi ito mga mata ng tao. Nakakakilabot. Ang lamig sa mga mata ni Julius Reed ay parang impyerno mismo ng Azrael. Nakakapangilabot, direktang tumatama sa pinakamalalim na takot ng kaluluwa. Sino mang makapatay kay Mad Dragon ay makakatanggap ng malaking gantimpala mula sa Medicine King Valley. Malakas na sigaw ni Lazaro Ellsworth. Plano niya sa simula na hulihin si Mad Dragon para mapilitang matunten ang kinaroroonan ng Divine Dragon Tripod. Pero ngayon, wala nang pagpipilian. Ang pagpatay kay Mad Dragon ay nangangahulugan na ang Divine Dragon Tripod ay mananatiling hindi matunten. Ngunit kung hindi nila siya papatayin, mahihirapan silang payapain ang sama ng loob ng mga mandirigma sa kanilang paligid. At imposibleng managot sa Shu Mountain at Sky Slaughter Sect. Patayin. Mabilis na lumapit ang mga disipulo ng Marshall Gate mula sa lahat ng panig, sumugod patungo sa gitna. Mula sa itaas, sa ibaba ay isang bilog. Si Julius Reed, isang lalaking may hawak na espada. Nakatayo sa kaibuturan. Nakapalibot sa kanya, isang siksik na grupo ng mga kalaban. Mag-slash. Habang papalapit ang mga disipulo ng Marshall Gate, ang longsword ni Julius Reed ay mabilis na hamampas. Ang pagkabitaw ng espada ay bahagyang umalangaw-ngaw na parang sigaw ng dragon. Kumatok. Ang mga disipulo ng Marshall Gate sa pinakaloob na bilog ay bumagsak ng maramihan. 12 ng mga tao ang namatay agad, naliligo sa dugo. Isang hampas ng espada. Nagulat ang buong eksena. Ang natitirang mga disipulo ng Marshall Gate ay agad na huminto, nagtitinginan ng may pag-aalinlangan. Markang paywa. Nabigla sila. Nasa harap nila ang mga bangkay ng kanilang sekta. Nagkalat ang mga bangkay sa gulo. Napatay sa isang tama lang ng espada. 70 lalaki ang napatay. On Omicron, C0. Tumigil ka. Mag-slash. Kasabay ng dagandong. Isang mahabang sibat ang itinulak mula sa karamihan. Ang pinuno ni Deep Cold, si Shabakwill. Sinasabing namatay ang kanyang kapatid sa kamay ng baliw na dragon. Nang makilala ang sulok, kumislap ang pag-asa sa mga mata ng mga makapangyarihang mandirigma sa mundo ng martial arts. May bali-balitang si Shabakwill ay pangalawa lamang sa Hades sa loob ng Deep Cold. Sa ilalim ng paningin ng libo-libo. Hamampas sa ere ang sibat ni Shabakwill, ang makinang natalam nito ay tumutok sa dibdib ni Julius Reed. Ang dulo ng sibat, na sumasalamin sa mga guhit ng pilak sa sikat ng araw. Isang pag-agos ng nakamamatay na hangarin, napakalaki at mabangis. Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata at galit na ibinato ang longsword ng dakilang Zolan Knight sa lupa. Ito ba ay isang pagsuko? Ang ilan ay nagulat. Tumalon. Nang sumunod na sandali, sumulong si Julius Reed sa halip na umatras, sumugod patungo sa mahabang sibat. Bigla, nang wala pang 2 metro ang layo nila. Umiwas siya at marahas na hinawakan ang tangkay ng sibat. Sumirit. Ang napakalaking puwersa ay nagpa-atres sa kanya nang hindi mapigilan. Ang kanyang mga paa rin ay hamukay ng hukay sa lupa. Lumipad ang alikabok sa ere. Sandaling nabalot ng alikabok ang dalawa. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob. Kalahating minuto ang lumipas. Ikinalat ng hanging kanluran ang alikabok. Paano ito mangyayari? Nang makita ng mga tao ang tanawin sa loob, nanlaki ang mga mata ng ilan. Malaki ang ipinagbago ng kanilang mga mukha. Nakita nila. Si Shabakwill ay nakaluhod sa magkabilang tuhod. Ang mahabang sibat, na tumagos sa kanyang dibdib. Ang dulo ng sibat, na may isang butil ng dugo na umuugoy, ay malapit ng mahulog. Isang mahinang simoy ng hangin ang umihip,
at ang butil ng dugo ay bumagsak sa lupa. Pagdumi sa alikabok, at si Julius Reed ay nakatayo sa harap ni Shabockwheel. Nakatingin sa ibaba mula sa itaas. Ang kanang kamay niya, nakapatong sa ulo ni Shabockwheel. Diniin niya ito ng may matinding galaw. Swoosh! Susmariosep! Isang ambon ng dugo ang sumabog palabas. Marami ang likas na pumikit, ang kanilang mga kamay na nakahawak sa mga sandata ay nagsimulang manginig. Tumalon. Saka lang. Mabilis na sumugod si Julius Reed, inagaw ang longsword ng Great Zolan Knight habang nadadaanan niya ito. Sumiklab ang sword chi. Isang di nakikitang larangan ng puwersa ang biglang bumukas. Swoosh! Susmariosep! Swoosh! Susmariosep! Swoosh! Susmariosep! 12 ng mga disipulo ng Marshall Gate sa harap niya ang sumabog at naging mga ulap ng dugo sa ilalim ng epekto ng sword chi. Halos mamatay sa gulat ang kanilang mga mata. Sa isang pagtataas ng kanyang espada, 68 ang natamba. Nanganganib ang buhay ko, sigaw ni Lazaro Ellsworth, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Sa ganitong bilis, natakot si Medicine King Valley na baka ay pakatay ito sa isang tao. 2 tama lang ng espada. Mahigit 100 na ang natalo ng mga disipulo ng Marshall Gate. Si Lazaro Ellsworth ang Supreme Elder ng Medicine King Valley, nagmula sa Marshall Gate. Kung pag-uusapan ang kakayahan, pangalawa siya sa henerasyong ito ng mga Supreme Elder. Nang gumalaw siya, tila umihip ang hangin. Isang mahina, halos hindi nakikitang kidlat ang tila lumitaw sa kanyang palad. Palihis na guhit tuldok-tuldok-tuldok. Mabangis na ipinitik ni Julius Reed ang kanyang gitnang daliri sa longsword ng dakilang gabi ng Zolan. Tapos, itulak pababa. Ang banayad na pagyanig ng espada ay lumikha ng isang sonic wave na parang mga karayom na tumutusok sa isipan ng lahat. Yaong mga medyo mahina ang kakayahan ay nakaluhod na sa lupa. Nakahawak sa kanilang mga ulo gamit ang kanilang mga kamay. Mga mukhay namumula sa sakit. Baliw na dragon, salubungin mo ang iyong kamatayan. Sa isang kisap mata, natamba si Lazaro Ellsworth gamit ang isang palad. Swoosh! Susmariosep! Biglang inangat ni Julius Reed ang kanyang ulo at sinalubong ito ng isang suntok. Kamaulaban sa palad. Kuya, tutulungan kita. Pinaikit ni Atticus Ellsworth ang kanyang mga mata, sabay susugod sa labanan. 2 kataas-taasang matatanda, inaatake ang isang lalaki. Kapag nabunyag ito, tiyak na magiging katatawanan lang ito. Pero ngayon, wala na silang oras para mag-alala. Tumigil. Swoosh! Susmariosep! 4 na mahahabang espada ang tumagos sa hangin. Pagsaksak sa lupa sa paligid ni Julius Reed. Dumating si Lowell Tennyson para angkinan ang isang tao. Isang boses na puno ng awtoridad ang umalangaw mula sa itaas.